Unang bahagi, ang misteryo ng Malita at ang mensahe mula sa bilangguan, isang nakakakilabot na simula, sa loob ng isang marangyang mansyon sa Paraiso Heights Subdivision sa Maynila, isang nakagigimbal na natuklasan ang mga pulis mula sa Manila Police District, MPD. Nakatago sa likod ng isang matibay na pader ay isang malaking malita na umaalingasaw. Nang buksan, ang laman nito ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Ang halos perpektong napreserbang bangkay ng isang dalagita, tahimik na nakahimlay doon sa loob ng 10 taon. Ang lumang kasong ito na hindi pa nalulutas ay tila isang masamang pangitain sa mga susunod pang mangyayari. Babala mula sa impyerno, ngayon, hoiin natin ang tabing ng misteryo ng isang kaso na yumanig sa buong Pilipinas, umiikot sa mga mensahe ng kamatayan mula sa isang bilanggo na nasa death row. Nagsimula ang lahat ng matagpuan ng mga pulis ang isang lalaki sa hindi kapanipaniwalang kalagayan sa isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila. Ang buong katawan ni Marco Diaz ay puno ng 55 na tubo ng dextrose, ngunit humihinga pa siya ng mahina. Sa sandaling pilit niyang lumingon, ang batang pulis na nakasaksi ay natakot ng husto at napaupo sa lupa. 20 minuto lamang ang lumipas. Pagdating ng mga rescuer mula sa Manila Doctors Hospital, nalagutan na ng hininga si Marco Diaz. Ang mas nakakagulat, isang araw bago nito, nakatanggap ang MPD ng isang misteryosong painting mula kay Paulo Reyes, isang bilanggo na naghihintay ng kanyang parusang kamatayan sa New Bilibid Prison. Ang nilalaman ng painting ay eksaktong naglalarawan sa pagkamatay ni Marco Diaz, bawat detalye. Ang pagpasok ng eksperto, agad na nakuha ng insidente ang atensyon ni Police Major General de la Cruz, ang hepe ng MPD. Upang mabilis na malutas ang kaso, hinanap niya si Miguel de Leon, isang alamat sa larangan ng investigasyon. Si Miguel, ipinanganak noong 1979, ay lumipat sa Amerika noong bata pa, nagtapos sa Harvard sa edad na 10, nagtrabaho sa NASA sa edad na 15, at naging miyembro ng FBI sa edad na 19. Kilala siya sa kakayahang lumutas ng pinakakomplikadong mga kaso. Gayunpaman, kalahating taon na ang nakalilipas, inilipat si Miguel pabalik sa Pilipinas ng FBI matapos ang mga akusasyon ng pag-abuso sa armas na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sospek. Pagbalik sa kanyang tinubuang lupa, nagbitiw siya sa FBI noong Pebrero ng taong ito. Pinuntahan ni Major General de la Cruz si Miguel sa kanyang bahay at ipinaliwanag ang kakaibang kaso. Ibinunyag niya na ang nagpadala ng painting ay si Paulo Reyes. Ilang araw bago nito, dahil sa pagnanais na makuha ang malaking mana at insurance money, pinatay ni Paulo ang kanyang buong pamilya. Nang mahuli, inamin niya ang lahat ng krimen at nakatakdang bitayin sa loob ng 1 buwan. Ngunit may isang misteryo, mariing tumatanggi si Paulo na sabihin kung saan itinago ang bangkay ng kanyang kapatid na babae, si Sofia Reyes. Nagtaka si Miguel kung bakit siya ang hinahanap. Ipinakita ni Major General de la Cruz ang painting. Sa likod nito, may iniwang mensahe si Paulo na para lamang kay Miguel de Leon, na nagsasabing makikipag-usap lamang siya kay Miguel at nagbabala, kung hindi, marami pang mamamatay. Nahatak sa kaso, pumayag si Miguel na sumali. Pagsisimula ng karera laban sa kamatayan, ang resulta ng autopsiya kay Marco Diaz ay nagpakita na pinanatili siyang buhay gamit ang saline solution sa mahabang panahon, walang nutrisyon, at namatay dahil sa sobrang panghihina. Ang mga tubo ng dextrose ay konektado sa isang central controller na automatikong nagbibigay ng isang bote ng saline kada 24 na oras. Malinaw na ito ay isang planong pinag-isipang mabuti. 3:00 ng hapon, dumating si Miguel sa Bilibid Prison upang makipagkita kay Paulo Reyes. Taliwas sa imahe ng isang nasa death row, si Paulo ay mukhang mayabang at kampante. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Miguel tungkol sa mga susunod na biktima, sa halip, nagsimula siya ng isang nakamamatay na laro. Binigyan ni Paulo si Miguel ng isang papel, sa harap ay isang painting, sa likod ay 7 misteryosong pangungusap, pansamantalang tinawag na, ang 7 prophesia ng kamatayan,
sumunod ang dalaga sa mga alitaptap papasok sa gubat at hindi na kailanman bumalik. Noong unang tagulan ng nakaraang taon, dinakip ko ang isang 40 anyos na lalaking tumatakas mula sa hinubaran ko si Isabela, ang nagtraidor sa akin, at binitay siya. Tinapos ko ang buhay ni Antonio Vargas, ang madalas maglasing at manggulo sa Paraiso Inn, at itinapon ang kanyang bangkay sa Vargas Tire Factory. Nakita ko ang isang lalaking nagtatago sa inn, nagalit ako, nagpanggap akong delivery boy. Ang sinungaling na nakakulong sa inn ay natagpuan ang kanyang katapusan. Napahalakhak ako sa taong pugot na pinugutan ng ulo, at ang lalaki sa itim na bahay ay pumanaw na. Bawat pangungusap ay naglalarawan ng impormasyon tungkol sa isang biktima, ngunit may halo itong katotohanan at kasinungalingan. Kailangang umasa si Miguel sa kanyang paghuhusga. Ang patakaran ng laro, kung matutukoy ni Miguel ang tamang pagkakakilanlan ng biktima sa loob ng itinakdang oras, sasabihin ni Paulo kung nasaan sila. Nagbabala si Paulo, 1 minutong pagkahuli, isa pang bangkay ang matatanggap ninyo, tulad ni Marco Diaz. Pag-decode sa mga propecia, alam ni Miguel na kaharap niya ang isang baliw at malupit na tao. Bumalik siya sa bodega, tinansya na si Marco Diaz ay dinukot mga 3 buwan na ang nakalilipas. Kinumpirma ni Major General de la Cruz na si Marco Diaz, 44 anyos, isang propesor sa universidad, ay nawawala nga ng 3 buwan. Sinuri ni Miguel ang ikalawang painting na ibinigay ni Paulo, isang kopya ng The Persistence of Memory, ni Salvador Dali. Sa painting, 2 orasan lamang ang nagpapakita ng eksaktong oras, 3:00 ng hapon, oras ng pagkikita nila, at 11:00 ng gabi. Hinala ni Miguel, 11:00 ng gabi ang oras ng kamatayan ng susunod na biktima. Wala pang 17 oras ang natitira sa kanila. Binigyan ni Major General de la Cruz si Miguel ng baril at nagtalaga ng 2 katulong, si Maria Santos, isang computer expert ng MPD, at si Benjo Aquino, isang veteranong investigador. Pinag-aralan ni Miguel ang 7 propecia ng kamatayan, naniniwalang ang mga tiyak na lugar at pangalan ay maaaring totoo. Kinuha niya ang mga keyword, 40 anyos, Antonio Vargas, Vargas Tire Factory, Pier ng Batangas. Inutusan niya si Maria na tingnan kung may lalaking nagngangalang Vargas, mga 40 anyos, may-ari ng tire factory, na nawawala sa nakalipas na 70 araw. Pagkatapos, nagpasama siya kay Benjo sa pier ng Batangas. Sa pier, nakita nila ang kitang-kitang Paraiso Inn, ang lugar na madalas banggitin. Mabilis na natagpuan ni Maria si Antonio Vargas, 44 anyos, may-ari ng Vargas Tire Factory na nalugi kalahating taon na ang nakalipas at nawala mga 3 buwan na ngayon. Sa Paraiso Inn, sinuri nila ang logbook ng mga nag-check-in 3 buwan na ang nakalilipas. Natuklasan ni Miguel ang isang taong nagparehistro para sa long-term stay ngunit hindi kailanman nag-check-in si Antonio Vargas nga. Kinumpirma ng may-ari ng inn na nagpareserba si Vargas tapos biglang nawala. Ang asawa ni Vargas ay nagsabi na tumakas ang kanyang mister sa isang misteryosong bansa sa Asia, para takasan ang mga utang at nagbilin na huwag siyang kontaken. Halos kalahating taon na silang walang komunikasyon. Nalaman din ni Miguel mula sa asawa na ang araw ng pag-alis ni Vargas ay 19 ng Mayo taong 2015. Tumawag siya sa Coast Guard ng Batangas, nagtanong tungkol sa insidente ng pagtakas noong 19 ng Mayo. Kinumpirma ng Coast Guard na may natanggap silang ulat, nahuli ang bangka ngunit walang nakitang taong tumatakas. Tiniyak ni Miguel na nabigo ang plano ni Vargas na tumakas, nasa Pilipinas pa rin siya. Ang patibong ng bilanggo, kinabukasan, pumunta si Miguel kay Paulo, sinabing ang biktima ay si Antonio Vargas. Ayon sa patakaran, kailangang ibigay ni Paulo ang address. Nagbigay siya ng kapirasong papel na may address. Ngunit sa mga sandaling iyon, 25 minuto na lamang ang natitira bago mag-alas 11 ng gabi. Mabilis na nagtungo ang mga pulis at ambulansya sa address. Sa loob ng magulong bahay, nakita ni Miguel ang isang taong nakahiga sa kabilang kwarto.
Pumasok siya ngunit hindi sinasadyang naapakan ang isang patibong. Sa loob ay isang mannequin lamang. Napagtanto ni Miguel na ang eksena ay tugma sa isa sa 7 propesya. Naloko sila. Muli niyang tiningnan ang papel. Ang huling karakter ay hindi pala numero 10 kundi mga letrang L at E gamit ang espesyal na kaalaman, maaaring code o sariling logika, na decode ni Miguel na ang tamang address ay 951. Pagdating nila sa 951, 4 na minuto nang patay si Antonio Vargas. Lahat ay bahagi ng masamang plano ni Paulo. Ikalawang bahagi, ang nakaraan na bumabalik at ang nawawalang babae mga palatandaan mula sa nakaraan, bumalik si Miguel sa bilangguan, hinarap ang mapanuyang ngiti ni Paulo. Sa pagkakataong ito, nagbigay si Paulo ng isang serye ng mga numero. Inutusan si Miguel na hanapin ang isang taong konektado sa kaso sa loob ng 24 na oras. Kung tama, ibibigay niya ang address ng susunod na biktima. Pagbalik sa headquarters, sinuri ng 3 ang mga numero. Ang unang pangungusap sa 7 propesya ay tungkol sa dalagang hindi na bumalik. Hinala ni Miguel, babae ang hahanapin, at ang mga numero ay bahagi ng kanyang national ID, o katulad. May 8 numero. Inayos ito ni Miguel. Ang unang 6, 741***** ay nagpapahiwatig na ipinanganak siya noong 1974. Ang numero pagkatapos ng gitling ay 2, kumakatawan sa babae. Ang mga huling numero, 4608, ay maaaring area code o code ng lugar. Ang unang pangungusap ay bumanggit ng alitaptap at gubat, maaaring clue sa lugar. Iniugnay ni Maria ang area code at clue sa Barangay San Isidro sa lalawigan ng Laguna, isang lugar na kilala sa mga gubat at alitaptap ayon sa kwentong bayan. Naghahanap si Maria ng mga babaeng ipinanganak noong 2074, nawawala, at taga-Barangay San Isidro. Agad na nagtungo si Benjo sa Laguna. Ang resulta ng autopsiya kay Vargas ay nagbunyag ng mas nakakakilabot na katotohanan, bali ang 10 daliri, tinusok ng matulis na bagay ang mga ngipin katulad ni Marco Diaz. Pareho silang dumanas ng matinding torture bago mamatay. Natuklasan din ng medico-legal sa tiyan ni Marco Diaz ang isang bagay na nakabalot sa foil. Nang buksan, ito ay isang serye ng mga numero. Sinuri ng medico-legal ang tiyan ni Vargas, nakakita rin ng kapirasong foil, sa loob ay nakasulat ang 4 na salita, tumingin sa nakaraan. Nakahanap si Maria ng isang nawawalang babae na tugma sa impormasyon, si Isabela Cruz, ipinanganak noong 1974 sa Barangay San Isidro, Laguna. Ang kakaiba, ang huling medical record niya ay 15 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 15 taon, walang anumang bank transaction o paggamit ng cellphone. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Benjo ang address ni Isabela sa San Isidro, ngunit isang abandonadong bahay lamang ang kanyang natagpuan. Kinaumagahan, nagtungo siya sa lokal na community center. Nang ipakita niya ang litrato ni Isabela, agad na umiwas ang ilang matatandang lalaki. Ang mga matatandang babae naman ay nanira kay Isabela, sinabing malandi siya, halos lahat ng lalaki sa baryo ay nakarelasyon, hindi malinaw kung sino ang ama ng kanyang anak. Sinabi nilang nagkaroon ng kakaibang sakit ang anak niya noong 10 taong gulang, ngunit pinabayaan ito ni Isabela kaya namatay dahil walang panggamot. Isang matandang babae ang nagsabing 15 taon na ang nakalilipas, nakita niyang sumakay si Isabela sa kotse ng isang estranghero at umalis ng baryo, hindi na muling nagpakita. Ang katotohanang itinago, dinala ni Miguel ang impormasyong ito kay Paulo, ngunit dahil hindi niya nadala si Isabela ng buhay, tumanggi si Paulo na makipagkita. Upang mailigtas ang susunod na biktima, inutusan ni Miguel si Benjo na magpatuloy sa pag-iimbestiga sa San Isidro. Bumalik si Benjo sa abandonadong bahay ni Isabela. Kahit magulo, nakahanap siya ng mga bakas ng pamumuhay ng mag-ina at isang lumang notebook. Dito, maingat na itinala ni Isabela ang bawat gastos para sa kanyang anak,
kasama ang maraming mamahaling bayarin sa pagpapagamot. Napagtanto ni Benjo na sinadyang suruan ng mga matatandang babae si Isabela. Kinausap niya ang mga matatandang lalaki. Sa pagkakataong ito, ibinunyag nila ang totoo. Mahal na mahal ni Isabela ang kanyang anak, ngunit may problema ito sa pag-iisip, mental. Dahil hindi makahanap ng trabaho, napilitan siyang ibenta ang sarili para mapagamot ang anak. Tapos isang araw, sa hindi malamang dahilan, nawala ang mag-ina. Ang huling biktima sa propacia, muling sinuri ni na Miguel at Maria ang huling pangungusap, napahalakhak ako sa taong pugot na pinugutan ng ulo, at ang lalaki sa itim na bahay ay pumanaw na. Napansin nilang hindi ito tumutukoy ng tiyak na tao. Hinanap ni Maria ang salitang, taong pugot, at mga kaugnay na salita, natuklasan ang isang slang o kasing kahulugan na maaaring tumukoy sa pari. Ang susunod na biktima ay maaaring isang pari. Nakipag-ugnayan si Maria sa Arsobispo ng Maynila. Kinumpirma ng isang tagapamahala na may isang pari ngang nawalan ng komunikasyon mga kalahating taon na. Agad na nagtungo si Miguel sa simbahan ng San Sebastian sa Maynila upang magtanong. Sinabi ng staff na bawat taon sa panahong ito, si Father Gabriel Santos ay umaakyat sa bundok Makiling sa Laguna para mag-retreat at pinuputol ang lahat ng komunikasyon. Mabilis na umakyat si Miguel sa maliit na kubo sa bundok Makiling kung saan nagre-retreat si Father Gabriel. Ang kubo ay hinalughog, basag ang mga gamit. Sa loob, natagpuan niya ang bangkay ni Father Gabriel na nakabigti, tila nagpakamatay. Tinawagan ni Miguel ang kanyang mga kasama. Base sa kalendaryo at sirang orasan, hinala ni Miguel na pinasok ni Paulo ang kubo at pinatay si Father Gabriel noong 12 ng Oktubre taong 2014. Gayunpaman, sinabi ng mediko-legal na namatay si Father Gabriel dahil sa pagkakabigti, walang ibang senyales ng pinsala. Ngunit kalaunan, nakakita sila ng maliit na piraso ng papel sa lalamunan ng pari, na may nakasulat ding serye ng mga numero. Ang huling piraso ng palaisipan, kasabay nito, may mahalagang natuklasan si Benjo sa San Isidro. Habang kumakain sa isang maliit na carinderia, nakita niya ang may-ari, isang matandang lalaki na photographer pala, na may nakasabit na lumang litrato. Nasa litrato si Isabela Cruz kasama ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ito pala ay litratong kinunan 15 taon na ang nakalilipas ni na Isabela at ilang estudyante sa high school sa baryo. Agad na ipinadala ni Benjo ang litrato kay Miguel. Nagulat si Miguel, ang petsa na nakasulat sa litrato ay eksaktong tumutugma sa serye ng mga numerong nakuha sa lalamunan ni Father Gabriel. Doon niya naunawaan, magkakaugnay ang mga kaso. Ang 4 na lalaki sa litrato ay ang 4 na biktima, si Paulo Reyes, Bilanggo, Marco Diaz, biktima sa bodega, Antonio Vargas, biktima sa tire factory, at si Father Gabriel Santos, pari na, nagpakamatay. Lahat, silang 4 ay may espesyal na koneksyon kay Isabela Cruz mula 15 taon na ang nakalilipas. Ang katotohanan tungkol kay Isabela, naniniwala sina Miguel at Benjo na si Isabela ay napahamak na rin. Inutusan ni Miguel si Maria na suriin ang listahan ng mga hindi nakikilalang bangkay na natagpuan sa Laguna sa nakalipas na 15 taon. Matapos ang maraming paghahambing, napansin ni Benjo ang isang pamilyar na hair clip sa larawan ng isang kalansay. Ang hair clip ay kapareho ng suot ni Isabela sa litrato 15 taon na ang nakalipas. Nagtungo siya sa lokal na istasyon ng pulis, nalaman na ilang taon na ang nakalipas. Natagpuan nila ang kalansay na ito sa liblib na bundok, kasama ang hair clip sa bungo. Dahil walang umangkin, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan. Paghaharap at bagong babala, dinala ni Miguel ang mga abo na natukoy na kay Isabela Cruz sa Bilibid Prison. Nang makita ang mga abo, tuluyang gumuho si Paulo Reyes, walang tigil ang pag-agos ng luha. Sumigaw siya na hanapin ng mga pulis ang pumatay kay Isabela. Tumanggi si Miguel na makipagnegosasyon. Sa mga sandaling iyon, ngumisi ng malamig si Paulo, sinabing may isa pang biktima. Habang nagsasalita, naglabas siya ng panibagong painting.
Hindi pa tapos ang malupit na laro. Ikatlong bahagi, ang huling biktima, ang tunay na salarin, at ang plano ng paghihiganti ang huling clue at desperadong karera. Ang bagong painting na ipinakita ni Paulo ay naglalarawan ng isang batang babae na nasa panganib. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay ang sarili niyang kapatid, si Sofia Reyes. Natanto ni Major General de la Cruz ang bigat ng sitwasyon, inutusan si Miguel de Leon na mahanap si Sofia sa lalong madaling panahon. Alam ni Miguel na ang susi ngayon ay ang paghahanap sa pumatay kay Isabela Cruz 15 taon na ang nakalilipas. Hinanap niya ang dating guro sa high school ni Father Gabriel Santos at ng iba pa. Kinumpirma ng guro na sina Gabriel Santos, Marco Diaz, Antonio Vargas, at Paulo Reyes ay magkakaklase at magkakaibigan. Ngunit may kakaiba, pagkatapos ng winter break, katumbas ng Christmas break dito, noong 11 baitang, bandang 1989, biglang lumipat ng paaralan ang apat, si Gabriel lamang ang naiwan. At mula noon, nagbago si Gabriel, naging tahimik, malungkutin, at bumagsak ang grado. Naniniwala si Miguel na may malagim na nangyari sa grupo noong Christmas break ng 1989. Muling bumalik si Benjo Aquino sa lumang photo studio sa Barangay San Isidro, tinanong ang matandang may-ari tungkol kay Isabela Cruz. Matapos halungkatin ang mga lumang tala mula 1989, naalala ng matanda na nagbayad ang grupo ni Father Gabriel para sa pagprint ng mga litrato ngunit hindi na binalikan. Natagpuan ng matanda ang lumang negatibo. Sa mga litrato, natuklasan ni Benjo ang ikalimang mukha, hindi kasama sa apat. Sinabi ng matanda na iyon si Adrian Santos, isa ng medyo sikat na aktor ngayon, kaklase rin nila noon at ang natatanging nabubuhay pa sa grupo sa litrato. Ang salaysay ng natitirang buhay, agad na pinuntahan ni na Miguel at Benjo si Adrian Santos. Kinumpirma ni Adrian na magkababata sila, lumaki sa San Isidro. Mas bata sa kanila ng 2 taon si Isabela Cruz, itinuturing nilang parang kapatid. Tuwing bakasyon, sinusundo sila ni Isabela sa terminal. Napakaganda ng kanilang samahan. Noong Christmas break ng 1989, dumaan sila sa photo studio para magpakuha ng litrato bilang alaala. Pagkatapos noon, nag-abroad si Adrian para mag-aral at mahigit 20 taon nang walang komunikasyon. Nang malaman niyang patay na ang lahat ng kasama sa litrato, labis siyang nagulat. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa araw ng pagkuha ng litrato. Bakit nagbayad ngunit hindi kinuha? May nangyari bang espesyal? Sinabi ni Adrian na pagkatapos nilang magpakuha ng litrato, kumain sila, uminom ng kaunti, tapos umuwi na. Pagkatapos noon, naghanda na siya para sa pag-alis. Bago umalis, binalaan ni Miguel si Adrian na mag-ingat. Ang nakakagimbal na katotohanan, sinuri ni Benjo Aquino ang mga record at natuklasan na ang anak ni Isabela Cruz, si Mateo Cruz, ay ipinanganak noong Setyembre taong 1990. Ibig sabihin, nabuntis si Isabela noong Christmas break ng 1989. Hinala ni Benjo, may nakarelasyon si Isabela sa isa sa grupo noong gabing iyon. Gamit ang teoryang ito, muling kinapanayam ni Miguel ang mga magulang ng 4 na namatay na lalaki, Marco, Antonio, Gabriel, Paulo. Sa wakas, umamin ang ama ng isa sa kanila na pinagsamantalahan ng kanyang anak at ng grupo si Isabela Cruz noong gabing iyon, na nagresulta sa pagbubuntis nito. Nangako ang kanilang mga pamilya na magbibigay ng malaking halaga bilang bayad pinsala kapalit ng pananahimik ni Isabela. Pumirma pa sila ng kasunduan. Nang suriin ni Miguel ang kasunduan, natuklasan niya ang mas malagim na katotohanan. Noong gabing iyon, si Isabela ay halinhinang ginahasa ng 4 Marco Diaz, Antonio Vargas, Gabriel Santos, Paulo Reyes. Lahat sila ay pumirma sa kasunduan. Napansin din ni Miguel ang isang irregularidad, ang pirma ni Isabela at ang nilalaman ng kasunduan ay tila hindi magkatugma ang sulat kamay. Bukod dito, ang pananalita sa kasunduan ay napakahigpit at legalistiko,
higit pa sa kakayahan ng isang simpleng dalaga sa probinsya tulad ni Isabela. Hinala ni Miguel, may isang tagapamagitan na tumulong kay Isabela sa paggawa ng kasunduan. Nalaman ni Benjo mula sa lokal na pulisya, noong taong iyon, hindi nga nagreklamo si Isabela. Higit sa lahat, walang tala sa kanyang bank account na nakatanggap siya ng malaking halaga. Kung may pera siya, hindi niya kakailanganing ibenta ang sarili para buhayin at ipagamot si Mateo. Hula ni Benjo, ang tagapamagitan ang kumuha ng pera. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Maria Santos, natuklasan niya sa lumang medical record ni Isabela ang isang tala ng pagpapagamot noong ika-19 ng Mayo taong 2000. Ang serye ng mga numerong nakuha sa tiyan ni Antonio Vargas ay ang petsang ito. Agad na nagtungo si Benjo sa ospital sa Maynila kung saan dinala ni Isabela ang kanyang anak noon. Imbestigasyon sa ospital at ang pagsasara ng istasyon ng tren, ang medical record sa Manila Doctors Hospital ay nagpakita na noong ika-19 ng Mayo taong 2000, dinala ni Isabela ang anak na si Mateo Cruz para magpatingin. Na-diagnose si Mateo na may isang bihirang genetic disorder na walang lunas at kailangan ng panghabang buhay na gamot na napakamahal. Nakatala na nagpa-admit si Isabela para sa anak. Ngunit isang buwan makalipas, ang gumawa ng papeles para sa pag-discharge ni Mateo ay kinatawan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ibig sabihin, nawala si Isabela mula noong araw ng pagpapa-admit, at si Mateo ay napunta sa pangangalaga ng DSWD. Naalala ni Benjo ang sinabi ng matandang babae sa San Isidro, nakita niyang sumakay si Isabela sa kotse ng isang estranghero noong araw na dumalo siya sa seremonya ng pagsasara ng lokal na istasyon ng tren. Sinaliksik ni Benjo at natukoy na ang petsa ng seremonya ay ika-20 ng Mayo taong 2000 ang ikalawang araw pagkatapos ma-admit si Mateo. Ang unang sospek, sa panig ni Miguel, inutusan niya si Maria Santos na dalhin ang kasunduan at sample ng sulat kamay ni Adrian Santos, ang aktor, sa forensic lab para ikumpara. Hinala ni Miguel, si Adrian ang tagapamagitan, sa grupo, siya lamang ang hindi direktang sangkot sa panghahalay, ayon sa unang salaysay niya, at siya lamang ang may sapat na edukasyon para gumawa ng ganoong kasunduan. Pumunta si Benjo sa lumang opisina ng istasyon ng tren, natagpuan ang video recording ng seremonya ng pagsasara noong 2000. Nagulat siyang makita si Adrian Santos na nagsasalita sa entablado. Nasa video rin si Isabela Cruz sa gitna ng mga tao. Sa teorya, dapat nasa ospital si Isabela para alagaan ang anak. Bakit siya naroon? Pinagmasdan ni Benjo ang bal-isang ekspresyon at mga mata ni Isabela na patuloy na nakatingin sa isang direksyon. Base sa anggulo ng kamera, natukoy ni Benjo na nakatingin si Isabela kay Adrian Santos sa entablado. Agad niyang ibinalita ito kina Miguel at Maria. Kasabay nito, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa sulat kamay. Si Adrian Santos nga ang tumulong kay Isabela sa paggawa ng kasunduan noon. Halos sigurado na si Benjo, niloko ni Adrian si Isabela at kinuha ang pera. Pumunta si Isabela sa seremonya para hanapin si Adrian at hingin ang perang pampagamot sa anak, ngunit niloko siya ni Adrian at pinatay. Sumang-ayon si Miguel sa teoryang ito. Agad silang humingi ng arrest warrant para kay Adrian Santos. Biglang pagbabago at bagong sospek, ngunit sa mga sandaling iyon, habang nasa shooting si Adrian Santos, bigla siyang nakatanggap ng misteryosong tawag, tapos nagmamadaling pumasok sa isang eskinita. Pagdating ni na Miguel at Benjo, pinaslang na si Adrian. Ang biglaang pagkamatay ng mahalagang saksi ay nagdulot ng pagkaantala sa investigasyon. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV sa malapit at umakyat sa bubong para magmasid. Ang salarin ay mabilis kumilos at nawala ng walang bakas, patunay na pamilyar sa lugar. Hula ni Miguel, maaaring kasabwat ito ni Paulo Reyes, at siya rin ang pumatay kay Adrian para manahimik. Sinuri ni Maria ang social media ni Paulo Reyes,
Natuklasan na nag-post ito ng litrato ng pagbiyahe sa Japan noong ika-19 ng Disyembre taong 2014 ang araw kung kailan dinukot si Antonio Vargas. Ibig sabihin, hindi si Paulo ang dumukot kay Antonio, kundi ang kasabwat niya. Sinuri ni Miguel ang logbook ng mga bumisita kay Paulo sa bilibid. Sa panahong nakakulong si Paulo, isang tao lamang na nagngangalang Rafael ang bumisita sa kanya. Makikita sa CCTV na habang nag-uusap, may ipinakita si Rafael sa cellphone kay Paulo, na nagpabago ng malaki sa ekspresyon ni Paulo. Hindi nakita ng anggulo ng kamera kung ano ang nasa cellphone. Muling kinausap ni Miguel si Paulo, sinabing ang pumatay kay Isabela ay si Adrian Santos. Agad itong itinanggi ni Paulo, naging balisa, at pinaalalahanan si Miguel na nauubos na ang oras. Kapag lumagpas, mamamatay si Sofia. Sinuri ni Maria ang call log ni Adrian Santos. Ang huling tawag ay unknown number. Ngunit sa nakalipas na buwan, madalas niyang kausap ang pinsan niyang si Ricardo Santos na dating pulis sa Barangay San Isidro noon, ngunit nag-resign noong huling bahagi ng 2000. Ang pulis at ang lihim na itinago, agad na pinuntahan ni Benjo si Ricardo Santos. Sinabi ni Ricardo na madalas tumawag si Adrian kamakailan para magpatulong humanap ng bodyguard dahil natatakot ito matapos malaman ang sinapit ng mga dating kaibigan. Inamin din ni Ricardo na si Adrian nga ang tumulong kay Isabela sa kasunduan. Tinanong ni Benjo kung may iba pang kinalaman si Adrian, sinabi ni Ricardo na hindi niya alam. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Benjo na minarkahan ni Ricardo ang petsang ika-20 ng Mayo sa kalendaryo. Tinanong niya kung may espesyal ba sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Ricardo na iyon ang araw ng pag-release ng hunting permit, balak sana niyang mangaso ngunit kailangan niyang asikasuhin ang burol ng pinsan. Nagduda si Benjo. Bumalik siya sa dating istasyon ng pulis sa San Isidro. Isang matandang pulis ang nagbunyag ng nakagugulat na lihim. Pagkatapos halayin si Isabela, nagtungo ito sa istasyon para magreklamo. Ang desk officer noon ay ang matandang pulis na ito at si Ricardo Santos. Sinabi ni Ricardo na may problema sa pag-iisip si Isabela, hindi kapani-paniwala ang sinasabi, tapos pinayuhan lamang at inihatid pa uwi. Pagkatapos noon, hindi na bumalik si Isabela. Natulala si Benjo, si Ricardo Santos ang tunay na utak. Pumunta si Isabela sa seremonya para hanapin si Ricardo, hindi si Adrian. Ang nagdala kay Isabela at pumatay sa kanya ay si Ricardo. Si Adrian Santos ay maaaring pinatahimik din ni Ricardo. Sinuri ni Benjo ang mga ari-arian ni Ricardo, natuklasan na bumili siya ng 2 malaking property noong huling bahagi ng 2000 ang panahon kung kailan dapat natanggap ni Isabela ang bayad pinsala. Sinabi ni Ricardo na pera iyon mula sa magulang niya. Ayaw nang makinig ni Benjo sa kasinungalingan. Ipinakita niya ang litrato mula sa seremonya ng pagsasara ng istasyon, idineklara si Ricardo bilang pumatay kay Isabela at nagnakaw ng pera. Ngumisi si Ricardo, sinabing 15 taon na ang nakalipas, kailangan ng ebidensya para maakusahan siya. Doon naunawaan ni Benjo, minarkahan ni Ricardo ang ika-20 ng Mayo hindi dahil sa hunting permit, kundi dahil iyon ang huling araw ng 15 taong prescription period para sa kaso ni Isabela. Pagkalipas ng hating gabi, kahit may ebidensya pa, hindi na siya maaaring kasuhan ng batas. Ang huling clue at ang pagmamadali, sa panig ni Maria, sinuri niya ang mga CCTV sa paligid ng pinangyarihan ng pagpatay kay Adrian. Natukoy ang isang kainahinalang lalaki na may kakaibang lakad, paloob ang kanang paa. Kahit hindi malinaw ang mukha, inutusan ni Miguel na ikumpara ang lakad nito sa lakad ni Rafael, ang bisita sa bilangguan, at ni Ricardo Santos. Ang resulta ay nakagugulat, ang lakad ay tugma kay Rafael. Ito ay salungat sa teorya ni Benjo. 4 na oras na lamang ang natitira bago ang deadline para kay Sofia, at bago mag-expire ang kaso ni Isabela Cruz. Nanindigan pa rin si Benjo na si Ricardo ang pumatay kay Isabela. Nagtalaga siya ng mga tauhan para bantayan si Ricardo at naghanda para sa paghalughog ng opisina nito.
Kasabay nito, natuklasan ni Maria ang isang nakagigimbal na impormasyon, si Rafael ay ang ampung anak ni Father Gabriel Santos, isa sa 4 na nanghalay kay Isabela at isa rin sa mga pinaslang, ang nagpakamatay sa Cubao. Agad na nagtungo si Miguel de Leon kasama ang kanyang team sa tirahan na may kaugnayan kay Father Gabriel Santos upang arestuhin si Rafael. Ang karera laban sa oras at para sa hustisya ay papalapit na sa kasukdulan. Ika-4 na bahagi, ang katapusan ng paghihiganti at ang bagong kaso ang pagtakas at mga huling piraso. Ngunit, pagdating ni Miguel sa tirahan na may kaugnayan kay Father Gabriel Santos, nakatakas na si Rafael. Natuklasan ni Miguel ang maraming gamot na pang-espesyal na karamdaman. Sa isang nakatagong cabinet, natagpuan ni Maria Santos ang isang malaking koleksyon ng mga dokumento tungkol sa pagkamatay ni Isabela Cruz. Lumalabas na si Rafael mismo ay nag-iimbestiga sa pumatay sa kanyang ina. Kasama sa mga dokumento ang isang suicide note na iniwan ni Father Gabriel Santos para kay Rafael. Sa sulat, inamin ni Father Gabriel ang karumal-dumal na ginawa nila kay Isabela noon, ang walang katapusang pagsisisi ang nagtulak sa kanya na tapusin ang sariling buhay. Natuklasan din ni Maria sa browser history ng computer ni Rafael na sinaliksik niyang mabuti si Miguel de Leon. Ang paghiling ni Rafael kay Paulo Reyes na si Miguel ang investigador ay may malalim na dahilan. Bago umalis, inutusan ni Miguel si Maria na dalhin ang mga gamot sa lab. Samantala, halos binaliktad na ng mga tauhan ni Benjo Aquino ang opisina ni Ricardo Santos ngunit wala pa ring nakitang ebidensya. Hindi na makapaghintay si Miguel. 50 minuto na lamang ang natitira para kay Sofia Reyes. Agad siyang pumunta sa bilibid, sinabi kay Paulo Reyes na si Ricardo Santos ang pumatay kay Isabela, at hiningi ang lokasyon ni Sofia. Muli na namang itinanggi ni Paulo ang teorya ni Miguel. Habang nagtataka si Miguel, sinabi ng isang gwardya na madalas magdoodle si Paulo sa selda, tila may sinusubukang lutasin. Nagmamadaling pumasok si Miguel at ang gwardya sa selda ni Paulo. Lumalabas na si Paulo mismo ay sinusubukang tukuyin kung sino ang pumatay kay Isabela, at ang resulta ng kanyang hinuha ay hindi si Ricardo Santos. Napansin ni Miguel sa mga drawing ang isang piraso ng foil, tulad ng nakuha sa tiyan ng mga biktima, at isang paper crane. Ang foil na ito ay dapat sanang ipinasok sa bibig ng ama ni Paulo. Maaaring nakasulat dito ang pariralang, ang kasalanan ng ama, pinagbabayaran ng anak. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kamakailang pagkamatay ay paghihiganti sa kasalanan ng ama ni Paulo, at ang utang na iyon ay dapat bayaran ni Paulo o ni Sofia. Sa wakas, naunawaan ni Miguel, hindi rin alam ni Paulo Reyes kung nasaan ang kanyang kapatid. Paubos na ang oras, tila bigo na naman ang mga pulis. 3 clue at ang katotohanan tungkol kay Rafael. Sa mga sandaling iyon, biglang tumawag si Rafael kay Miguel, binibigyan siya ng huling pagkakataon na iligtas si Sofia. Nagbigay si Rafael ng 3 clue gamit ang mga numero, bilang ng mga kaibigang pinatay, bilang ng mga sospek na napatay ni Miguel noong nasa FBI, 6, bilang ng mga namatay na kamag-anak, mga magulang at kapatid ni Miguel na namatay sa LA riots 1992-3, bilang ng taong hinahanap niya, si Miguel ay laging naghahanap ng iisang salarin sa mga komplikadong kaso, 1. Ang sagot ay 631. Agad na naalala ni Benjo Aquino, 631 ang lumang numero ng bahay ni Isabela Cruz sa Barangay San Isidro. Mabilis na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Habang nasa daan, tumawag ang forensic lab. Ang mga gamot na nakuha sa bahay ni Rafael ay para sa isang bihirang genetic disorder, ang mismong sakit ni Mateo Cruz, anak ni Isabela. Natulala si Miguel, si Rafael ay si Mateo Cruz. Siya ang nagplano ng lahat para ipaghiganti ang kanyang ina. Agad na hiniling ni Miguel sa lab na magsagawa ng DNA test sa pagitan nina Isabela, Rafael, Mateo, at mga lalaking biktima. Pagdating nina Benjo sa bahay bilang 631, natagpuan nila si Sofia Reyes na ligtas at walang gallows.
Hindi pala intensyon ni Rafael na saktan ang bata. Inabot ni Sofia kay Miguel ang isang cellphone, sabi ni Rafael ay ibigay ito sa kanya. Video ng pag-amin at plano ng paghihiganti, ang video sa cellphone ay naglalaman ng buong proseso ng pagpaslang ni Rafael, Mateo, sa lahat ng biktima, mga magulang ni Paulo Reyes, Marco Diaz, Antonio Vargas, at pati si Adrian Santos. Ginamit ni Rafael ang buhay ni Sofia para takutin si Paulo Reyes, pilitin itong umamin sa pagpatay sa sariling magulang at makipagtulungan sa plano ni Rafael ang hilahin si Miguel de Leon sa kaso. Ang layunin ni Rafael ay matulungan siya ng pulisya na mahanap ang tunay na pumatay sa kanyang ina, si Ricardo Santos, at kasabay nito ay pigilan ang pulisya na arestuhin siya bago mag-expire ang kaso, dahil gusto ni Rafael na siya mismo ang pumatay kay Ricardo bilang paghihiganti. Ang huling pagtutuos, lumipat ang eksena kay Ricardo Santos, nagmamaneho para tumakas. Biglang sumulpot ang isa pang sasakyan, minamaneho ni Rafael, mula sa gilid at ibinangga ito, tumaob ang sasakyan ni Ricardo. Sa panig ni Maria Santos, gamit ang plaka ng sasakyan ni Rafael at mga CCTV, mabilis niyang natukoy ang ruta nito. Agad na humabol sina Miguel at Benjo. Iniulat ng forensic lab ang unang resulta ng DNA, si Rafael, Mateo, at ang apat na lalaki sa litrato, Marco, Antonio, Gabriel, Paulo, ay walang dugong ugnayan. Ibig sabihin, hindi nabuntis si Isabela Cruz pagkatapos ng gabing iyon. Napagtanto ni Maria na may isa pang kailangang ikumpara. Agad na nagsagawa ng ikalawang DNA test ang lab, gamit ang sample ni Ricardo Santos. Sa isang liblib na bangin sa tabi ng dagat, kinaladkad ni Rafael si Ricardo palabas ng sasakyan. Tinanong niya si Ricardo kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ina noon, isang babaeng mahina at may problema sa pag-iisip. Sa ilalim ng banta ng baril, inamin ni Ricardo ang lahat. Noong ika-20 ng Mayo taong 2000, lumapit si Isabela sa kanya para humingi ng perang pampagamot sa anak, dahil nakipagsabwatan si Ricardo kay Adrian para lokohin si Isabela sa pera, at karamihan ng pera ay nasa kanya. Ayaw magbigay ni Ricardo. Umiyak at nagmakaawa si Isabela. Natakot si Ricardo na mabunyag ang lahat, kaya nagdahilan siyang kukuha ng pera. Pinasakay si Isabela sa kotse, ang eksenang nakita ng matandang babae, dinala sa liblib na lugar, pinatay, at ibinaon. Sakto namang dumating sina Miguel at Benjo. Sa mga sandaling iyon, natanggap ni Miguel ang resulta ng ikalawang DNA test, ang tunay na ama ni Rafael, Mateo Cruz, ay si Ricardo Santos. Lumalabas na noon, hindi lang pera ang niloko ni Ricardo, kundi pati damdamin, o maaaring ginahasa niya si Isabela sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Ricardo na walang bala ang baril ni Rafael, tapos sinamantala ang pagkakataon, naghagis ng buhangin sa mukha ni Rafael at inagaw ang baril. Ngunit, sakto namang dumating ang team ni Benjo. Natakot si Ricardo at itinapon ang baril. Bumunot si Rafael ng patalim na nakatago at sinaksak si Ricardo sa hita. Pinayuhan ni Benjo si Rafael na isuko si Ricardo sa batas. Ngunit sumigaw si Rafael na hindi siya naniniwala sa hustisya, tapos kumuha ng posas at ipinosas ang sarili kay Ricardo. Habang nag-aalangan si Miguel, hinayla ni Rafael si Ricardo at tumalon sila sa malalim na bangin. Pagtatapos at bagong simula, pagkatapos ng insidente, tinanong ni Benjo si Miguel kung bakit hindi niya binaril si Rafael, para sana nailigtas si Ricardo. Tahimik lamang si Miguel, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagpili batay sa konsensya, hindi lamang sa batas. Maaaring lumabag sa tuntunin ang kanyang ginawa, ngunit sa kalooban niya, alam niya kung sino ang mas nararapat managot. Pagbalik sa bilangguan, tinanong ni Miguel si Paulo kung bakit ito naniwalang hindi sasaktan ni Rafael si Sofia. Sinabi ni Paulo, sa video na ipinadala ni Rafael, nakita niyang binilhan ni Rafael ng gatas si Sofia. Ang isang malupit na kidnapper ay hindi gagawa noon. Sa huli, dinala ni Benjo si Sofia para bisitahin ang kuya niyang si Paulo sa huling pagkakataon bago ito bitayin.
Opisyal nang nagsara ang kaso ng pagkawala at sunod-sunod na pagpatay. Pinuri ni Major General de la Cruz ang husay nina Miguel, Benjo, at Maria. Espesyal niyang inirekomenda sa nakatataas ang pagbuo ng Special Missing Persons Unit, SMPU, sa ilalim ng MPD, na tatutok sa mga komplikadong kaso ng pagkawala. Itinalaga si Miguel de Leon bilang pinuno, kasama sina Benjo Aquino at Maria Santos bilang mga pangunahing miyembro. Ang unang kaso ng SMPU, agad na nakatanggap ng unang kaso ang SMPU. Ang nawawala ay si Ricky Gomez, isang mataas na opisyal ng Apex Pharma. Ang Apex Pharma ay isang mahalagang kumpanya, kasalukuyang nagsasaliksik ng isang bagong gamot, at si Ricky Gomez ang namamahala sa proyekto. Nangangamba ang nakatataas na maaaring may kinalaman sa industrial espionage ang pagkawala, kaya ipinagkatiwala ang kaso sa SMPU. Kakaiba rin ang pagkawala ni Ricky Gomez. 2 oras bago nito, isang mag-asawa ang nagmamaneho sa SLEX, South Luzon Expressway, nang mapansin nilang tila inaantok ang driver ng truck sa unahan. Patuloy silang bumusina. Nataranta ang driver ng truck, biglang kumabig at nabangga ang isang itim na kotse na nakapark sa emergency lane. Mabilis na bumaba ang driver ng truck na si Jaime para tingnan, ngunit walang tao sa loob ng itim na kotse. Natakot si Jaime at tumawag ng pulis. Ang may-ari ng itim na kotse ay si Ricky Gomez. Mabilis na dumating sina Miguel at Benjo sa SLEX. Napansin ni Miguel na nasa loob ng kotse ang damit at sapatos ni Ricky. Ang trunk ay may lamang mga laruan para sa mga 3 taong gulang at personal na gamit. Ang mas kakaiba, kahit may RFID, Easy Trip, Auto Sweep, ang sasakyan, kumuha pa rin si Ricky ng paper ticket. Nakasaad sa ticket na pumasok ang sasakyan mula sa kabilang direksyon at hindi pa lumalabas ng expressway. Imposibleng mapunta ito sa lane na iyon. Tinanong ni Miguel ang traffic police kung may malapit na bahagi kung saan maaaring mag-U-turn nang hindi dumadaan sa toll exit. Sinabi ng pulis na wala, ngunit ipinilit ni Miguel na tingnan kung may bahagi ng bakod na kasalukuyang kinukumpuni. Natuklasan ni Benjo ang isang marka ng palad sa barrier sa tabi ng itim na kotse. Hinala niya, umakyat si Ricky sa barrier para umalis ng expressway. Mabilis na sumagot ang traffic police, nakita sa CCTV na 5 kilometro ang layo, may isang lugar kung saan maaaring makalusot ang mga sasakyan para mag-U-turn dahil sira ang plastic barrier doon. Iniulat ni Maria Santos, kamakailan, naghanap sa computer si Ricky Gomez ng impormasyon kung paano bumili ng sasakyang hindi nakapangalan sa kanya, sasakyang, kolong-kolong, o walang papeles. Hinala ni Miguel, bumili si Ricky ng sasakyang hindi matutunton para sa isang ilegal na gawain. Iminungkahi ni Benjo na hanapin muna ang ikalawang sasakyan. Pumunta si Benjo sa pinakamalapit na gas station, stopover sa lokasyon ng itim na kotse. Sinuri niya ang mga CCTV. Sa isang blind spot, nakita niya ang isang kaina-hinalang puting kotse. Isinalaysay ng isang tindero na kahapon, napansin niya ang kakaibang kilos ng may-ari ng puting kotse, pumarada sa blind spot, bumaba, hindi pumasok sa stopover kundi tumakbo papunta sa direksyon ng expressway, maya-maya ay bumalik at umalis. 2 beses itong nangyari sa isang araw, ngunit hindi man lang pumasok ang tao para bumili. Nakutuban ang tindero kaya isinulat niya ang plaka. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV sa mga toll plaza. Binuo niya ang itineraryo ni Ricky Gomez, 2:45 p.m., minaneho ang itim na kotse papasok ng SLEX. Nag-U-turn sa sirang plastic barrier. Ipinark ang itim na kotse sa emergency lane malapit sa stopover. Nagpalit ng damit, umakyat sa barrier, umalis ng expressway. 6:05 p.m., minaneho ang puting kotse, binili ng Patago, papasok muli ng SLEX. May ginawa, bumalik sa stopover malapit sa entrance ng expressway ng 7:42 p.m. Muling nag-U-turn gamit ang puting kotse, ipinarada ito sa loob ng stopover,
hindi kalayuan sa itim na kotse ng 9:27 p.m. Bumaba, ngunit makalipas ang 22 minuto, 9:49 p.m., ay nagmamadaling umalis sakay ng puting kotse. Dalawang malaking tanong ngayon, mula 7:42 p.m. hanggang 9:27 p.m., saan nagpunta at ano ang ginawa ni Ricky Gomez sakay ng puting kotse? Mula 9:27 p.m. hanggang 9:49 p.m., 22 minuto, saan siya nagpunta bago umalis sakay ng puting kotse? Hula ni Maria, ang komplikadong pagpapalit ng sasakyan ay para gumawa ng alibay. Kinwenta ni Benjo, mula sa stopover hanggang sa lokasyon ng itim na kotse ay mga 10 minutong lakad. Hinuha, 9:27 p.m., umalis si Ricky sa stopover, balak kunin ang itim niyang kotse. Ngunit nang malapit na, nakita niyang naaksidente ito at may mga pulis. Kaya bumalik siya sa stopover, isa pang 10 minuto, at minaneho ang puting kotse. Ang kabuuang oras ay mga 20 hanggang 22 minuto, tugma sa CCTV. Ang misteryosong pamilya at mga kasinungalingan, kinabukasan, pinuntahan ni Benjo ang bahay ni Ricky Gomez. Ang asawa niyang si Elena Gomez, ay kakaibang kalmado, ipinaliwanag na baka abala lang sa trabaho ang mister, hindi nawawala, at hiniling na huwag nang hanapin. Pagkatapos ay pinauwi na si Benjo. Gayunpaman, isang security guard ng subdivision ang nagbigay ng mahalagang impormasyon, 1 linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng maliit na pagsabog sa playground sa tapat ng bahay ng mga Gomez, walang nasaktan. Ang kakaiba, hindi ito ini-report ng pamilya Gomez. Tiningnan ni Benjo ang playground at nakita nga ang bakas ng pagsabog. Sa panig ni Miguel, kinapanayam niya ang mga katrabaho ni Ricky sa Apex Pharma. Karamihan ay pumuri sa galing at pagkatao ni Ricky, ngunit nabanggit din na kakaiba ang kilos nito kamakailan, madalas mag-leave simula noong nakaraang linggo, hindi na kasing tutok sa trabaho. Pagkatapos, kinapanayam ni Miguel ang presidente ng Apex Pharma, si Mr. David Tan. Nagulat daw si Mr. Tan sa pagkawala ni Ricky, lalo na't kinabukasan ng hapon ay may mahalagang investors meeting. Ang mga investor ay si Ricky ang nag-ayos. Kung wala siya, baka mawala ng tiwala ang mga investor. Nakiusap si Mr. Tan na ilihim ang pagkawala ni Ricky. Tinanong ni Miguel kung may problema ba si Ricky sa trabaho. Itinanggi ito ni Mr. Tan. Sinusubaybayan ni Maria Santos ang lokasyon ng cellphone ni Ricky Gomez, natuklasan na sa mga araw na nag-leave siya noong nakaraang linggo, iisang lugar ang pinupuntahan niya, isang simbahan, monasteryo sa bundok sa Tagaytay. Agad na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Sinabi ng isang matandang pari na 1 linggo na ang nakalipas, lumapit si Ricky sa kanya para humingi ng payo, sinabing guguho na ang kanyang buhay. Ang tanging sagot ng pari ay isang talinghaga, nagsimula ito sa inakay, lumaki ito at kinain ang sariling ina, iyon ang batas ng kalikasan. Nakausap ni Benjo ang isang sakristan. Kinumpirma niyang nakita niya si Ricky Gomez. Madalas daw itong tumayo sa isang gazebo, gumagamit ng binocular para tingnan ang malayong lugar. Sinuri ni Maria ang mapa, natuklasan na ang mansyon ni Mr. David Tan ay nasa tapat mismo ng direksyong tinitingnan mula sa gazebo. Nagtaka sina Benjo at Miguel, bakit minamanmanan ni Ricky ang kanyang boss. Naalala ni Miguel ang mga gamit pang bata, mga 3 taon, sa kotse ni Ricky, samantalang 10 buwan pa lamang ang anak nito. Hinala ni Miguel, maaaring may balak si Ricky na dukutin ang isang bata. Agad na tinanong ni Maria ang mga kalapit na istasyon ng pulis tungkol sa nawawalang bata kahapon. Tama ang hinala, kahapon ng hapon, may batang 3 taong gulang na nawala sa isang kalapit na ospital, ngunit 5 minuto lamang matapos i-report, kinansela rin agad ito. Ang nag-report at nagkansela ay si Mr. David Tan. Unang conclusion, dinukot ni Ricky Gomez ang anak ni Mr. David Tan at kasalukuyang nagtatago kasama ang bata. Ngunit ang kakaibang kalmadong reaksyon ni Mr. Tan ay isang malaking palaisipan.
Muling pinuntahan ni Miguel si Mr. Tan, kinwestiyon kung bakit kinansela ang report. Dito na umamin si Mr. Tan, pagkawala ng anak niya kagabi, agad siyang nag-report. Ngunit maya-maya, isang misteryosong tao ang nagpadala sa kanya ng video, na nagpapakitang si Ricky Gomez ang dumukot sa anak niya. Ang oras sa video ay tugma sa pagkawala ni Ricky sa expressway, perpektong alibay. Naniniwala si Mr. Tan na hindi sasaktan ni Ricky ang anak niya, kaya kinansela niya ang report, dahil na rin sa takot na maapektuhan ang investors meeting. Iginiit ni Miguel na mag-report muli, planado ang pagdukot ni Ricky, pagmamanman sa anak ni Mr. Tan mula sa Tagaytay. Bukod dito, ang video ay kuha ng ikatlong tao, hindi CCTV. Hindi malinaw ang relasyon ng misteryosong tao at ni Ricky. Komplikado ang kaso, maaaring nasa panganib ang bata. Ngunit dahil sa interes ng kumpanya, tumanggi pa rin si Mr. Tan. Ang dalawang katotohanan, sa panig ni Benjo Aquino, muli niyang pinuntahan si Elena Gomez. Ganun pa rin ang asal nito. Napilitan si Benjo na maging direktang sabihin na sospek ang mister niya sa kidnapping. Nagulat at naiyak si Elena. Iginiit na hindi iyon magagawa ng asawa niya. Ang masakit, sila pala ang tunay na biktima. Lumalabas na ang anak ng mag-asawang Gomez ang dinukot 1 linggo na ang nakalilipas. Ang kidnapper ay nagpapadala ng video ng bata araw-araw. Ang pagsabog sa playground ay babala ng kidnapper. Pinagbantaan silang papatayin ang bata kapag nag-report sa pulis. Agad na pinagtagpi ni Miguel ang mga pangyayari. Si Ricky Gomez ay maaaring pinilit ng kidnapper ng sarili niyang anak na dukutin ang anak ni Mr. David Tan. Ang nagpadala ng video kay Mr. Tan ay ang orihinal na kidnapper. Sinuri ni Maria Santos ang mga text ni Ricky, natuklasan na may karelasyon itong katrabaho na nagngangalang Lisa Ramos. Agad na pinuntahan ni Miguel si Lisa. Sa ilalim ng pagtatanong, itinuro ni Lisa ang pinagtataguan ni Ricky Gomez. Ang bigo na palitan, kasabay nito, pagbalik ni Ricky Gomez sa lodge kung saan niya itinago ang anak ni Mr. Tan, natuklasan niyang nawawala ang bata. Naghanap siya na parang baliw. Tumawag ang kidnapper ng anak ni Ricky, iniutos na gamitin ang anak ni Mr. Tan para ipalit sa sariling anak. Para mailigtas ang anak, itinago ni Ricky sa kidnapper na nawawala na ang hostage niya. Ibinigay ng kidnapper ang lugar ng palitan. Pagdating ni Miguel sa lodge, nakaalis na si Ricky. Napansin ni Miguel ang isang papel sa mesa. Ginamit niya ang lapis para kuskusin ito, lumitaw ang address ng palitan. Agad silang nagtungo doon. Para malinlang ang kidnapper, bumili muna si Ricky ng stroller at malaking laruan. Tinulak niya ito papunta sa napagkasunduang lugar, isang malaking sementeryo sa Maynila. Nakita niya ang isa pang stroller sa tabi ng isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ngunit paglapit niya, natuklasan niyang hindi ang anak niya ang laman, kundi litrato ng isang pumanaw na babae. Tinanong ni Ricky ang lalaki tungkol sa anak niya, ngunit walang alam ito. Nagpanik si Ricky, tinatawag ang pangalan ng anak. Nang kumalma ng kaunti, napansin niyang pamilyar ang litrato. Nakita ng lalaki na nakatitig si Ricky, sumilip din ito. Nagulat siyang makita ang litrato ng sarili niyang namayapang anak. Nang marinig ang pangalang Clarice Santos, nanghina si Ricky at napaupo. Naalala niya ang sinabi ng pari sa Tagaytay, nagsimula ito sa inakay, lumaki ito at kinain ang sariling ina, iyon ang batas ng kalikasan. Biglang tumawag ang kidnapper, sinabing tumakbo na siya. Sakto namang dumating sina Miguel, naabutan si Ricky sa di kalayuan. Matapos ang habulan sa mga puntod, nakatakas pa rin si Ricky. Dinala ni Miguel ang mag-asawa sa istasyon. Ikinwento ng lalaki na anibersaryo ng pagkamatay ng anak nilang si Clarice. Pumunta sila sa sementeryo. Bago umalis, isang lalaki ang nakiusap na bantayan sandali ang bata sa stroller. Maya-maya, isa pang lalaki, si Ricky, ang dumating. Tapos natuklasan nilang litrato pala ng anak nila ang nasa stroller. Sakto namang dumating ang mga pulis.
Tinanong ni Miguel kung kilala nila si Ricky Gomez. Pamilyar daw ang pangalan. Ipinaliwanag ni Miguel na si Ricky ay mataas na opisyal ng Apex Pharma. Nang mabanggit ang Apex Pharma, agad na naalala ng lalaki si Ricky Gomez. Lumalabas na ang anak nilang si Clarice ay dating researcher sa Apex Pharma. 8 taon na ang nakalilipas, sa araw na iyon mismo, nagpakamatay daw si Clarice sa kumpanya. At si Ricky Gomez ang nobyo ni Clarice noon. Punong-puno ng galit ang mga mata ng lalaki, dahil hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang anak. Clue mula sa nakaraan, lumipat ang eksena kay Benjo Aquino. Nagbigay ng mahalagang clue ang may-ari ng lodge, bago umalis si Ricky sa huling pagkakataon, parang baliw itong naghahanap ng isang 3 taong gulang na batang lalaki. Nalaman ni Benjo na bago pumunta sa sementeryo, nawala na ni Ricky ang anak ni Mr. David Tan. Hinala ni Miguel, ang kidnapper ang kumuha sa bata, dahil siya lang ang nakakaalam ng kilos ni Ricky. Naniniwala si Miguel na wala talagang intensyong makipagpalitan ang kidnapper, gusto lang nitong dalhin si Ricky sa sementeryo sa araw ng kamatayan ni Clarice. Ngayon, ang kidnapper ay konektado kay Clarice Santos. Naniniwala sina Miguel at Benjo na ang pagkamatay ni Clarice 8 taon na ang nakalilipas ay may kinalaman kay Ricky Gomez. Naghiwalay sila, si Miguel ang mag-iimbestiga sa pagkamatay ni Clarice, si Benjo ang magpapatuloy sa paghahanap kay Ricky Gomez. Tumawag ang kidnapper kay Ricky Gomez, tinanong kung nag-report ba ito sa pulis. Itinanggi ito ni Ricky. Para pigilan si Ricky na sumuko, nagpadala ang kidnapper ng isang hibla ng buhok ng anak ni Ricky sa asawa nitong si Elena. Sakto namang binabantayan ni Benjo Aquino si Elena Gomez. Ang multo ng nakaraan at ang kasalukuyang pagtutuos, 10 taon na ang nakalilipas, nilitis ng Manila Regional Trial Court, RTC, ang isang malagim na kaso ng pagpatay. Ang akusado, si Carlos Santos, ay pinaghihinalaang pumatay sa kanyang 22 anyos na kasintahan, si Cristina de la Cruz. Isang testigo ang nagsabing nakita niya si Carlos na hila-hila ang isang kainahinalang pulang malites sa isang motel sa Ermita, at tumutulo pa raw ang dugo mula rito. Gayunpaman, dahil ang testigo ay lulong sa droga, iginiit ng abogado ng depensa na hindi kapanipaniwala ang kanyang salaysay. Dagdag pa rito, hindi kailanman natagpuan ng prosekusyon ang bangkay ni Cristina. Sa huli, dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, idineklarang inosente ng korte si Carlos Santos at pinalaya siya. Ang masaklap, ang mahusay na abogado na tumulong kay Carlos na makalusot noon ay si Nicanor Reyes, ang kasalukuyang kalihim ng hustisya. Balik sa kasalukuyan, tinutugis ng grupo ni Miguel de Leon ang lalaking gumamit ng card sa kaso ng pagkawala ng anak ni Kalihim Reyes na si Aya. Tumawag ang security guard ng mall kay Miguel, sinabing bumalik na ang may-ari ng sasakyang may dashcam. Sa panunood ng video, nakumpirma nilang ang lalaking gumamit ng card ay nagmamaneho nga ng itim na kotse. Napansin ni Miguel ang logo ng Star Rent a Car sa salamin ng kotse. Gamit ang impormasyon sa pag-upa, mabilis na natukoy ni Miguel ang pagkakakilanlan ng lalaki, si Antonio de la Cruz. Agad na pinuntahan ni Miguel ang bahay ni Antonio. May narinig siyang kaluskos sa labas, maingat siyang nagtago sa pader para magmasid. Ang dumating pala ay ang kanyang kasamahan, si Benjo Aquino. Lumalabas na si Cristina de la Cruz, ang dalagang nawala 10 taon na ang nakalilipas, ay kapatid pala ni Antonio. Kaya naman, sinusundan din ni Benjo ang mga lead at napunta rin doon. Ikinwento ni Benjo kay Miguel ang misteryosong pagkawala ni Cristina. Habang nag-uusap, biglang dumating si Antonio. Nagkatinginan silang tatlo. 1 segundo lang, tumalikod si Antonio at tumakbo. Sa huli, nahuli pa rin siya ni Miguel. Mariing itinanggi ni Antonio na may kinalaman siya sa pagkawala ni Aya Reyes. Tumakbo lang daw siya dahil akala niya ay mga naniningil ng utang sina Miguel at Benjo. Dahil ayaw umamin ni Antonio,
Napilitan si Benjo na ungkatin ang kaso ng nawawalang kapatid nito 10 taon na ang nakalipas at inilahad ang teorya na dinukot ni Antonio si Aya Reyes para gantihan si kalihim Nicanor Reyes. Nang marinig ito, hindi na nagpanggap si Antonio. Hinamon niya si Benjo na maglabas ng ebidensya o testigo na magpapatunay na sangkot siya sa pagkawala ni Aya. Siyempre, wala pang direktang ebidensya si Benjo. Samantala, kinausap ni Police Major General de la Cruz si Benjo, inutusan siyang maging maingat sa paghawak ng kaso, at huwag hayaang madungisan ang pangalan ni Kalihim Reyes. Pagbalik sa headquarters ng MPD, biglang nagbago ng salaysay si Antonio de la Cruz, sinabing kusang loob siyang aamin. Natuwa si Benjo, kinuha agad ang recorder. Ngunit sinabi ni Antonio na magsasalita lamang siya sa kanyang abogado, at ang abogadong iyon ay dapat si Nicanor Reyes. Pinuntahan ni Miguel si Kalihim Reyes, direktang tinanong kung bakit niya ipinagtanggol si Carlos Santos noon. Iginiit ni Kalihim Reyes na ang kanyang pagtatanggol ay naaayon sa batas. Pagkatapos, pumunta siya sa detention cell para kausapin si Antonio de la Cruz. "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Kalihim Reyes. Ngumisi ng malamig si Antonio, "Mula nang mawala si Aya, kahit paghinga lang, nahihirapan na ako. 2 linggo pa lang naman, hindi 2 buwan, hindi 2 taon, 2 linggo lang. Mararanasan niyo rin yan ng 5 taon, 10 taon pa. Maghanda na kayo." Ipinatawag ni Antonio si Kalihim Reyes para lamang pahirapan ito, para maranasan mismo nito ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Bago siya dalhin palayo, sadyang iniwan ni Antonio ang isang numero ng telepono kay Kalihim Reyes. Narecover ni Benjo ang papel, natuklasan na hindi ito numero kundi isang mensahe: "Kung gusto mong mahanap ang anak mo, pumunta ka sa locker #8, LRT Santa Cruz Station." Agad na inutusan ni Kalihim Reyes ang kanyang sekretarya na pumunta roon. Ngunit pagbukas ng locker, wala itong laman. Lumalabas na naunahan na sila ni Miguel de Leon, inutusan niya si Maria Santos na kunin ang laman ng locker. Sa loob ay isang USB drive. Nang buksan ito, may mahigit 10 maiikling video. Sa isa rito, makikita ang pulang malita sa gitna ng isang abandonadong bahay, tila may buhay na tao sa loob na mahinang gumagalaw. Dito na nagsimulang maniwala si Benjo na buhay pa si Aya Reyes. Pinag-aralan niyang mabuti ang paligid sa video, umaasang matutukoy ang lokasyon. Nais gamitin ni Antonio ang mga video para pahirapan si Kalihim Reyes, hindi niya inaasahang mahaharang ito ng mga investigador. Nang malaman ni Kalihim Reyes na walang laman ang locker, inakala niyang pinaglalaroan siya ni Antonio. Sa galit, tinawagan niya si Carlos Santos para makipagkita. Si Miguel, na parang nahulaan ito, ay naghihintay na sa ibaba ng tinitirhan ni Carlos Santos. Aktibong inabutan ni Miguel si Carlos ng isang kaha ng sigarilyo, na may listening device. Si Carlos, na halos walang pera, ay agad itong tinanggap. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Kalihim Reyes si Carlos Santos, saan ba talaga nakalibing ang bangkay ni Cristina de la Cruz. Lumalabas na kahit si Carlos ay hindi alam, dahil ang kanyang ina ang nagtago ng bangkay. Kinabukasan, aktibong pinuntahan ni Miguel si Carlos Santos, nagpanggap na tauhan ni Kalihim Reyes, sa pamamagitan ng maingat na pakikipag-usap, nalaman ni Miguel ang dating tirahan ng ina ni Carlos. Ang ina ni Carlos ay nakatira noon sa isang lumang mansyon sa San Miguel, Maynila. Dahil sa clearing operations, lumipat na ito ilang buwan na ang nakalilipas. Natunto ni Miguel ang lumang mansyon sa tulong ng barangay. Sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang pader na may kaina-hinalang bakas ng pagkukumpuni. Pagkatapos gibain ng pader, natagpuan sa loob ang isang malaking pulang malita. Tama nga, ang bangkay sa loob ay si Cristina de la Cruz. Ayon sa autopsiya, ang katawan ni Cristina ay tinurukan ng maraming pampreserba. Ang ina ni Carlos Santos, na isang nurse noon, ang nagnakaw ng mga pampreserba mula sa ospital.
Ibinalita ni Miguel kay Antonio de la Cruz na natagpuan na ang bangkay ng kanyang kapatid. Natigilan si Antonio, hindi makapaniwala na ang katotohanang hinintay niya ng 10 taon ay isang masamang balita pala. Dinala ni Miguel si Antonio sa morgue para makita ang kapatid sa huling pagkakataon, para na rin mapanatag ang kanyang kalooban. Sa tulong ng direksyon mula kay Antonio, matapos malaman ang tungkol sa kapatid, natagpuan ni Benjo si Aya Reyes na buhay at maayos sa abandonadong bahay. Ang lahat ng ginawa ni Antonio ay para lamang pahirapan sa isip si Kalihim Reyes, hindi niya talaga sinaktan si Aya. Gayunpaman, walang balak si Kalihim Reyes na palampasin si Antonio. Nais niyang kasuhan ito ng kidnapping. Ngunit sinabi ni Miguel kay Kalihim Reyes na natagpuan na nila ang bangkay ni Cristina de la Cruz. Nang marinig ito, naunawaan ni Kalihim Reyes na kapag nabuksan muli ang kaso 10 taon na ang nakalipas, masisira ang kanyang reputasyon. Napilitan siyang huwag nang ituloy ang pagsampa ng kaso kay Antonio. Bago palayain si Antonio, pinayuhan siya ni Miguel na kalimutan na ang nakaraan at magsimulang muli. Subalit, pagkalabas niya ng istasyon ng pulis, agad na hinanap at sinaksak ni Antonio si Carlos Santos. Pagkatapos, tumayo siya sa rooftop ng gusali ng Department of Justice, tinawagan si Miguel, inaming siya ang sumaksak kay Carlos at nagpasalamat kay Miguel sa pagtulong na mahanap ang kanyang kapatid. Pagkasabi nito, tumalon siya at namatay sa harap mismo ni Kalihim Reyes at ng mga reporter. Tragikong nagtapos ang kaso ng pagkawala ni Aya Reyes. Bagong kaso, panawagan ng tulong online ngunit, ang Maynila ay hindi tumitigil sa mga misteryosong pagkawala. Nakatanggap ng ulat ang pulisya mula sa isang netizen. Nakapanood daw ito ng isang video ng panawagan ng tulong mula sa isang babae sa personal blog nito. Ang babae ay nagngangalang Lea Santos. 2 linggo na ang nakalipas, nagpunta siya sa istasyon para i-report na may sumusunod sa kanya, ngunit dahil walang ebidensya, hindi ito inaksyonan. 3 araw na ang nakalilipas, nag-post si Lea ng video na humihingi ng tulong online. Ngayon lamang may nakatulong sa kanya na mag-report sa pulis. Patay na ang mga magulang ni Lea, mag-isa siyang nakatira sa Quezon City. Nitong Pebrero, nagtapos siya sa University of the Philippines, UP, Diliman, plano sanang pumunta sa Germany pagkatapos ng 1 linggo para mag-aral. Ngunit ngayon, naglaho siyang parang bula. Agad na nagtungo ang SMPU team sa apartment ni Lea. Dinala ni Maria Santos ang ilang personal na gamit nito sa headquarters. Napansin ni Miguel de Leon ang 4 na oil painting sa pader ng sala. Sa isang painting na naglalarawan ng abandonadong construction site, may nakasulat na numero ng telepono. Sinubukang tawagan ito ni Miguel. Nagulat siyang may sumagot isang pulis mula sa ibang presinto. Sa tulong ng pulis, nakarating si Miguel sa isang abandonadong construction site sa Payatas. May isang luma at kinakalawang na container van doon. Ang ayos sa loob ay halos kapareho ng nasa painting. Ayon sa pulis, 6 na buwan na ang nakalilipas, isang lalaki na nagngangalang Rico Fernandez ang nagpakamatay sa loob ng container na ito, hindi malinaw ang dahilan. Ang numero sa painting ay kay Rico Fernandez. Nang mamatay siya, walang umangkin sa bangkay kaya naiwan ang cellphone sa istasyon. Ipinakita ni Miguel ang litrato ni Lea Santos, sinabi ng pulis na hindi niya pa nakikita ang babae. Kinuha ni Benjo Aquino ang mga CCTV footage sa paligid ng bahay ni Lea Santos, na kumpirma ngang may kaina-hinalang lalaki na sumusunod sa kanya. Laging nakasombrero ang lalaki at nakatakip ang mukha, hindi makilala. Pagbalik sa headquarters, naniniwala sina Miguel at Benjo na ang 3 pang painting ay maaaring naglalaman din ng mga eksena ng pagkamatay ng ibang tao. Kung maiintindihan nila ang mga painting, baka mahanap nila si Lea. Napansin ni Benjo Aquino na ang pulang gusali sa 3 painting ay kamukha ng isang elementary school malapit sa bahay ni Lea. Ang perspektibo sa painting ay mula sa pasilyo ng isang apartment building sa tabi ng paaralan. Agad na pinuntahan ni Benjo ang apartment building,
Inakyat ang bawat palapag para ikumpara ang anggulo. Sa wakas, natukoy niya ang Unit 1003 sa ika-10 palapag. Kumatok si Benjo ng ilang beses ngunit walang nagbukas. Sinabi ng building admin na matagal nang walang nakatira sa Unit 1003, dahil ang may-ari, si Renato Gomez, ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay 1 taon na ang nakalilipas. Sinabi rin nila na si Benjo ang ikalawang naghanap sa may-ari, may isang dalaga na nauna nang nagtanong. Ipinakita ni Benjo ang litrato ni Lea Santos, agad na nakilala ng admin, iyon nga ang dalagang nagtanong. Masusing pinag-aralan ni Miguel de Leon ang ikalawang painting. Gamit ang magnifying glass, napansin niya ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng kotseng natatakpan ng mga tuyong dahon. Ang dyaryo ay Manila Bulletin, na may petsang ika-27 ng Nobyembre taong 2014, isang dyaryo mula 4 na buwan na ang nakalipas, kumpara sa orihinal na timeline. Sa paghahanap ng balita sa petsang iyon, lumabas na isang lalaki na nagngangalang Mario David ang nagpakamatay sa loob ng kotse gamit ang uling. 3 araw matapos matagpuan, natatakpan na ng mga dahon ang kotse. Pumunta si Miguel sa lokal na istasyon ng pulis para alamin ang detalye ng kaso ni Mario David. Mga huling piraso at ang tabing ng katotohanan, sa pagsusuri sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Marco Garcia, natagpuan ng mga pulis ang isang set ng mga gamit sa pagpipinta sa loob ng kotseng puno ng tuyong dahon. Nakapagtataka ito dahil iginigiit ng kanyang pamilya na hindi marunong magpinta si Marco. Ang mga gamit sa pagpipinta ay naging isang misteryosong detalye na walang paliwanag. Pagbalik sa headquarters, pinagkumpara ni Miguel de Leon at Benjo Aquino ang impormasyon at nagulat sa nakakakilabot na pagkakatugma, ang 3 lalaking, nagpakamatay, sina Marco Garcia, Rico Fernandez, at Renato Gomez 5 taon na ang nakalilipas ay magkakasama at matatalik na katrabaho sa iisang pabrika sa labas ng Maynila. Si Maria Santos, ang computer expert ng team, ay natagpuan ang diary ni Lea Santos. Biglang tumigil ang huling entry 6 na buwan na ang nakalilipas, walang kasunod na isinulat. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan nilang ang petsa ng huling entry ay tugma sa araw ng pagkamatay ng kanyang ama, si Leo Santos. Si Leo Santos at ang 3 niyang kaibigan ay dating magkakapatid sa turingan, magkakasama sa pabrika. Ang opisyal na resulta ng autopsiya ay nagsabing namatay si Leo dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pinuntahan ni Benjo ang asawa ni Marco Garcia. Iginiit nito na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit nagpakamatay ang kanyang asawa, ngunit naniniwala siyang may kinalaman ito sa pagkamatay ni Leo Santos. Ikinwento niya na ilang buwan bago matagpuan ang bangkay ni Marco, mahigpit nitong hawak ang isang litrato kasama ang mga dating kaibigan. Ngunit kalahating taon bago noon, tuluyan ng pinutol ng kanyang asawa at ng 2 pang kaibigan ang ugnayan kay Leo Santos, dahil naniniwala silang, trinidor, sila ni Leo sa isang insidente sa pabrika. Iyon ang dahilan kung bakit wala ni isa sa 3 ang dumalo sa libing ni Leo. Nang marinig ito, agad na nagtungo si Miguel sa pabrika para mag-imbestiga. Pagpasok pa lang sa gate, nakita na niya ang mga banner na nagpoprotesta laban sa tanggalan ng mga manggagawa. Ikinwento ng 2 matagal ng empleyado ang malungkot na pangyayari. Si Leo Santos ay isang veteranong empleyado, itinuturing na respetadong kuya ng mga katrabaho. 5 taon na ang nakalilipas, dahil sa masamang pamamahala, napilitan ang pabrika na magtanggol ng maraming manggagawa. Sa unang batch, 127 ang nawalan ng trabaho, kasama sina Renato Gomez at Rico Fernandez. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan dahil karamihan sa mga natanggal ay breadwinner ng pamilya, halos dito lamang umaasa para mabuhay. Kahit hindi kasama si Leo Santos sa listahan, siya ang nanguna sa welga para ipaglaban ang mga kasamahang natanggal. Nagtagal ang welga, ngunit 1 buwan lamang ang lumipas, nasuhulan ng management si Rico Fernandez, sinimulan nitong hikayatin ang iba na tumigil na. Sa galit, binugbog ni Renato Gomez si Rico.
Napilitang isauli ni Rico ang suhol at bumalik sa welga. Gayunpaman, kahit 180 araw silang nagwelga, hindi natinag ang management. Isang araw, biglang umatras si Leo Santos sa welga. Agad na sumunod ang marami pang manggagawa. Sa huli, sina Marco Garcia, Renato Gomez, at isa pa nilang kasama ang iilang manggagawa na lamang ang nagpatuloy. Naniniwala ang tatlong kaibigan ni Leo na nasuhulan ng kanilang kuya, na trinidor nito ang kanilang pinagkasunduan. Hindi nagtagal, umupa ang pabrika ng mga siga para buwagin ang natitirang weldista. Tuluyan pa ring natanggal ang mga manggagawa. Nakulong pa si Renato Gomez dahil sa pananakit at pagsira ng ari-arian. Habang nasa kulungan, nagpatiwakal ang kanyang asawa at anak gamit ang lason. 5 taon makalipas, nakalaya si Renato Gomez, ngunit hindi nagtagal ay tumalon din mula sa gusali. Siya ang una sa magkakaibigan na nagpakamatay. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang ama, dahil sa sobrang pagod, nagpunta rin si Lea Santos sa pabrika para alamin ang tunay na dahilan. Sinabi sa kanya ng mga dating katrabaho na ang kanyang ama ang may kasalanan sa pagkamatay ni Renato Gomez. Hindi naniwala si Lea na magagawa ng ama niyang traidorin ang mga kaibigan. Ngunit nagpatuloy ang trahedya, hindi nagtagal, sunod-sunod ding nagpakamatay sina Marco Garcia at Rico Fernandez. Kinausap ni Miguel ang management ng kumpanya, tinanong kung nasuhulan ba si Leo Santos noon kaya umatras sa welga. Agad itong itinanggi ng management, iginiit na kusang tumigil si Leo. Nagbigay ng teorya si Benjo, baka si Lea Santos, para ipaghiganti ang ama at mga tiyuhin na pinaniniwalaan niyang, trinidor, ng kanyang ama, ang pumatay kina Marco Garcia at Rico Fernandez, tapos sadyang nag-post ng video at nagkunwaring nawawala para palabase ang biktima siya. Inutusan ni Miguel ang forensics na muling suriin ang sanhi ng pagkamatay ni Marco at Rico, tingnan ang posibilidad na may foul play. Sakto namang may lumabas na balita sa TV tungkol sa isang anonymous tip kaugnay ng pagkawala ni Lea, pinapuna ang mabagal na aksyon ng MPD. Malinaw na may nanggigipit sa pulisya. Nagmamadaling dumating si Major General De La Cruz sa SMPU headquarters, ibinalita sa team, buhay pa si Lea Santos. 6 na oras na ang nakalilipas, nakunan siya ng CCTV sa waiting area ng isang bus terminal sa labas ng lungsod. Agad na nagtungo si Benjo doon. Tumawag ang forensic lab kay Miguel, kinumpirma ang pinal na resulta, sina Marco Garcia at Rico Fernandez ay talagang namatay dahil sa pagpapakamatay. Direktang pinabulaanan nito ang teorya ni Benjo, ngunit lalo namang naguluhan si Miguel. Gayunpaman, binanggit din ng mediko-legal na simula noong malawakang tanggalan 5 taon na ang nakalilipas, maraming manggagawa ang nagpakamatay dahil sa kawalan ng trabaho, karamihan ay dumanas ng matinding depresyon. Karamihan sa mga pabrika ay hindi nagbigay ng sapat na bayad pinsala, at tila nagwalang bahala rin ang gobyerno, patungkol sa labor policies noon. Sa panig ni Maria Santos, natuklasan niya na ang title ng video na pinost ni Lea Santos ay, ika-6 ng Oktubre taong 13. Agad niyang binuksan muli ang diary ni Lea, hinanap ang entry noong ika-13 ng Hunyo taong 2010. Noong araw na iyon, dinala si Lea ng isang kaklase sa isang sikat na art workshop sa Maynila. Nakita ng guro ang kanyang potensyal, at pangarap ni Lea na maging pintor. Ngunit hindi niya masabi sa ama dahil alam niyang hindi nila kaya ang mahal na bayarin. Gayunpaman, noong araw na iyon, naglakas loob si Lea na sabihin sa ama ang balak niyang sumali. Nasa gitna noon ng welga si Leo Santos, ang tanging nasabi niya ay, pag-iisipan ni tatay. Naalala ni Miguel ang ika-4 na painting na hindi pa nalulutas ang larawan ng umaalong tubig sa lawa, na parang may nahulog. Tila nagpapahiwatig ito ng isa pang biktima. Hinanap ni Maria sa mga record ang iba pang malapit na katrabaho ni Leo Santos 5 taon na ang nakalilipas. Tama nga, may isa pang lalaki, si Mang Ben, na may napaka-espesyal na ugnayan kay Leo.
Agad na pinuntahan ni Miguel si Mang Ben. Ikinwento niya ang masakit na katotohanan. Noon, nang malaman niyang gustong mag-aral ng pagpipinta ni Lea, siya ang nagpayo kay Leo Santos na tumigil na sa welga, bumalik sa trabaho para mapag-aral ang anak. Matagal na nag-isip si Leo Santos, nahati sa pagitan ng mga kaibigan at sa kinabukasan ng anak. Sa huli, pinili niya ang kanyang anak, na nauwi sa pagtingin ng mga kaibigan bilang pagtatraidor. Pagkamatay ni Leo Santos, sinabi ni Mang Ben ang katotohanan ito kina Marco Garcia at Rico Fernandez. Labis silang nagsisi. Nagpadala sila ng mga text message ng paghingi ng tawad sa lumang cellphone ni Leo Santos, na minana ni Lea. Si Marco Garcia pa nga ang bumili ng mga gamit sa pagpipinta para kay Lea, ang natagpuan sa kotse niya, ngunit hindi nagkalakas ng loob na ibigay ito. Sa huli, pinili nilang magpakamatay para bayaran ang kanilang utang na loob kay Leo Santos. Si Lea Santos, marahil sa pamamagitan ng mga text o diary, ay nalaman din ang buong katotohanan. Ang kanyang ama at 3 tiyuhin ay namatay dahil sa kanyang pangarap. Nag-report si Benjo mula sa bus terminal. Nakita sa CCTV na pag-alis ni Lea sa terminal, may isang lalaking nakasombrero na sumunod sa kanya. Agad na nakilala ni Benjo ang lalaki, ito rin ang sumusunod kay Lea dati. Pinalaki ni Miguel ang imahe. Napansin ang isang tatsulok na tato sa kanang kamay ng lalaki, simbolo ng isang kilalang sindikato ng mga hitman sa Pilipinas na nakasagupan na ni Miguel noong nasa FBI pa siya. Ibig sabihin, may umupa ng hitman para patayin si Lea Santos. Agad na nagtungo si Miguel sa labas ng lungsod para hanapin si Lea. Si Maria Santos, gamit ang data mula sa Bureau of Immigration, ay nahanap ang pangalan ng hitman, Pilipino. Sa pamamagitan ng CCTV sa airport, natuklasan nilang pagdating nito, sumakay ito sa isang SUV. Gamit ang plaka, natunto ni Maria ang may-ari, si Mr. Robert Lim, may-ari ng isang logistics company. Mabilis na natagpuan ni Benjo Aquino si Mr. Robert Lim. Sa ilalim ng masigasig na pangungumbinsi ni Benjo, ibinunyag ni Mr. Lim ang numero ng telepono ng hitman. Agad na inutusan ni Benjo si Maria na i-track ang lokasyon nito. Na-track ni Maria ang lokasyon ng cellphone ng hitman malapit sa isang malaking reservoir. Ang satellite map ng lugar ay eksaktong katulad ng nasa ika-4 na painting. Agad na napagtanto ni Miguel, ang ika-4 na biktima ay si Lea Santos. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa reservoir. Sa mga sandaling iyon, binuksan ni Lea ang kanyang cellphone, naupo sa isang bench sa tabi ng lawa, tahimik na nakikinig ng musika, hindi namamalayan ang hitman na dahan-daang lumalapit sa kanyang likuran. 5 minuto makalipas, dumating si Miguel sa reservoir. Binaril na si Lea Santos at wala ng buhay. Huli na siya. Sinuri ni Miguel ang cellphone ni Lea na nasa tabi nito, tila may naunawaan siya. Si Benjo, gamit ang lokasyon, ay nahuli ang hitman na nagtatangkang tumakas malapit doon. Ngunit kahit anong tanong ni Benjo, ayaw magsalita ng hitman. Hinala ni Benjo, ang management ng pabrika ang umupa rito. Gayunpaman, inutusan ni Major General De La Cruz ang SMPU team na itigil na ang investigasyon. May utos daw mula sa taas, ililipat ang kaso sa ibang unit, nagpapahiwatig ng political o corporate influence. Galit na galit si Benjo, alam niyang mababaon lang sa limot ang kaso. Umaasa siyang tatutol si Miguel. Ngunit kalmadong sinabi ni Miguel na kailangang sundin ang utos mula sa taas. Kaya iyon nasabi ni Miguel dahil alam na niya kung sino ang umupa sa hitman. Noong nakaraang araw, o sa naunang investigasyon, natagpuan niya ang isang anonymous email sa cellphone ni Lea. Ang laman ng email ay isang tatsulok na simbolo lamang ang paraan ng sindikato para ipaalam sa umupa na tapos na ang misyon. Ibig sabihin, si Lea Santos mismo ang umupa sa hitman para patayin ang sarili. Hindi maintindihan ni Miguel kung bakit ginawa iyon ni Lea. Hanggang kagabi, nang mapanood niya ang balita,
Ang kaso ng kompensasyon para sa mga manggagawang natanggal 5 taon na ang nakalilipas ay pormal nang isinara, pumanig pa rin ang korte sa pabrika. Walang natanggap na kompensasyon ang mga manggagawa. Umaasa si Lea na gamitin ang kanyang kamatayan para palakihin ang isyu, gipitin ang gobyerno sa pamamagitan ng opinyon ng publiko, para matulungan ang mga manggagawa na makakuha ng nararapat na bayad, at para magkaroon ng halaga ang pagkamatay ng kanyang ama at 3 tiyuhin. Nang maunawaan ang intensyon ni Lea, nagpasya si Miguel na tulungan siyang makamit ang huling layunin. Muli siyang bumalik sa tabi ng reservoir, tahimik na inihagis ang cellphone ni Lea sa tubig. Ang mga alon na kumalat sa ibabaw ng lawa ang nagsilbing katuparan ng propesya sa ika-4 na painting. Nang gabing iyon, pag-uwi mula sa trabaho, biglang tinanong ni Maria si Miguel tungkol sa cellphone ni Lea. Naka-off pa rin ang phone ni Lea, pero bago siya mamatay, naka-on ito sa area ng reservoir. Sa crime scene, ikaw ang unang dumating, hindi mo ba nakita? Kalmadong sumagot si Miguel, mukhang hindi ko nakita. Nagtapos ang kaso ng pagkawala ni Lea Santos, ngunit hindi ito tunay na magtatapos sa isipan ng mga nakakaalam ng katotohanan. Ikatlong kaso, ang pagbabalik ng nakaraan 1 linggo makalipas, muling nakatanggap ng bagong kaso ang SMPU team. Ang nagre-report ay isang ginang na nasa katanghaliang gulang, si Mrs. Santos. Ang kanyang anak na si Shami, ay muling nawawala simula kahapon. Ang unang pagkawala ni Sammy ay 30 taon na ang nakalipas. 6 na taong gulang pa lamang siya noon. Suot ang isang puting vestida na may disenyo, at asul na sapatos na may ribbon. Matapos ang 30 taong paghahanap, natagpuan ni Mrs. Santos ang anak sa pamamagitan ng isang TV show para sa mga nawawalang kamag-anak 1 buwan na ang nakalipas. Binuksan ng host ang resulta ng DNA test sa mismong show, nagpapatunay na 99.9% silang mag-ina. Gayunpaman, hindi pa man lubos na natatamasa ni Mrs. Santos ang kaligayahan, si Sammy, 1 linggo pa lamang silang magkasama, ay muling nawala. Kahapon ng hapon, nakatanggap si Mrs. Santos ng isang kakaibang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, nagmula sa isang templo, monasteryo sa bundok. Nagsimulang mag-isip si Miguel de Leon, tila mas komplikado ang kasong ito kaysa sa inaakala. Ang nakatagong katotohanan at ang mga manloloko, ang kakaibang tawag mula sa templo sa bundok ay galing pala sa isang bastos na lalaki na walang tigil sa pagmumura. Agad na nagtungo si Miguel de Leon sa templo. Kinumpirma ng punong monghe na kahapon nga ay may isang lalaking humiram ng landline ng templo para tumawag palabas dahil walang signal sa bundok. Ang mga unang tawag ay laging walang sumasagot, nang sa wakas ay may sumagot. Nagmura ang lalaki. Naiguhit pa ng monghe ang itsura ng lalaking iyon. Ipinadala ni Miguel ang mga numerong hindi matawagan kay Maria Santos. Natuklasan ni Maria na ang mga numero ay mga unregistered SIM at kasalukuyang naka-off. Dinala ni Miguel ang sketch kay Mrs. Santos, ngunit sinabi niyang hindi niya pa nakikita ang lalaking iyon. Ikinwento niya na buwan-buwan, sa mga takdang araw, pumupunta siya sa templo. Ayon sa schedule, dapat ay nasa templo rin siya kahapon, ngunit kinaumagahan, pinigilan siya ng anak niyang si Sammy, hiniling na manatili ito sa bahay kasama niya. Pumayag si Mrs. Santos. Gayunpaman, pagdating ng hapon, hindi na niya makontak si Sammy, tapos natanggap niya ang kakaibang tawag mula sa templo. Hinala ni Mrs. Santos, baka dinukot ang anak niya ng mga naniningil ng utang. Ikinwento niya na 1 linggo bago makilala ni Sammy ang ina, pinuntahan ito sa tinutuluyang apartment ng mga marahas na kolektor. Mabuti na lang at natuklasan niya agad at binayaran ang utang ni Sammy na 7 milyong piso. Kaya hinala niya, ang tawag mula sa templo ay galing sa grupo ng mga kolektor. Inutusan ni Miguel si Maria na suriin ang bank transaction history ni na Mrs. Santos at Sammy. Natuklasan ni Maria na sarado na ang mga account na nakapangalan kay Sammy,
ngunit nagulat siya nang makitang ang account ni Mrs. Santos ay may lamang 10 bilyong piso. Lumalabas na maagang namatay ang asawa ni Mrs. Santos. Matapos mawala ang anak noong bata pa, mag-isa siyang namuhay, nagbukas ng restaurant na naging matagumpay. Dahil hindi siya magastos, naipon niya ang kinita sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, isang nakakatakot na hinala ang nabuo sa isip ni Miguel. Pumunta si Benjo Aquino sa apartment kung saan dating tumira si Sammy, gamit ang ibang pangalan. Sinabi ng may-ari na bago makilala ang ina sa TV, ang gamit na pangalan ni Sammy ay Kimberly Reyes. Habang nangungupahan, madalas siyang puntahan at saktan ng mga nagpapautang ng 5 hanggang 6. Muling pinuntahan ni Miguel si Mrs. Santos, tinanong kung paano niya natukoy na si Kimberly Reyes nga ang anak niyang si Sammy. Sinabi ni Mrs. Santos na nang lumapit si Kimberly para magpakilalang anak, dala nito ang ilang damit at sapatos mula sa pagkabata. Agad na nakilala ni Mrs. Santos ang mga ito ang puting bestida at asul na sapatos na may ribbon na suot ni Sammy nang mawala ito 30 taon na ang nakalilipas. Napansin ni Miguel ang brand ng bestida. Agad niyang dinala ito sa pabrika ng nasabing fashion brand. Kinumpirma ng manager na sila nga ang gumawa ng bestida, ngunit ito ay isang espesyal na order, pinasadya ng isang kliyente nitong Enero lamang. Tinawagan ni Miguel ang numerong iniwan ng kliyente, ngunit ito ay isang non-existent number. Pinuntahan ni Miguel ang direktor ng TV show na tumutulong sa paghahanap ng nawawalang kamag-anak. Inamin ng direktor na habang kinukunan ang storya ni Mrs. Santos, nawalan sila ng isang lumang videotape. Ang laman ng tape ay mga detalye at larawan ng sitwasyon nang mawala si Sammy noong bata pa. Tiningnan ni Miguel ang CCTV ng archive room ng show, natuklasan na isang binatilyo ang kumuha ng tape. Ang binatilyong ito ay isang pansamantalang extra lamang sa show, at kinabukasan, bigla na lang itong nawala. Agad na napagtanto ni Miguel na ito ay isang organisadong sindikato ng panloloko. Ang target nila ay ang malaking ipon ni Mrs. Santos. Ang ekstrang aktor ang kumuha ng tape para malaman ang eksaktong suot ni Sammy noon. Pagkatapos, nagpagawa sila ng kapareho sa pabrika. Sa huli, si Kimberly Reyes, ang impostor, ang nagdala ng mga ito sa show para magpakilalang anak. Ngunit, ang palaisipan kay Miguel ay, kung malapit nang magtagumpay ang plano, bakit biglang nawala si Kimberly Reyes, impostor na Sammy? At sino ang lalaking tumawag mula sa templo? Ang kaso ng putol na kamay, kasabay nito, nakatanggap ng ibang ulat ang MPD, may natagpo ang putol na kamay ng tao sa Luneta Park. Si Benjo Aquino ay pinabalik sa main headquarters para asikasuhin ang karumal-dumal na kasong ito. Sa pamamagitan ng fingerprint comparison, natukoy na ang biktima ay si Mang Jose, 60 anyos, isang kilalang manloloko na maraming beses nang nakulong. Sa apartment ni Mang Jose, nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng dugo na pinunasan sa banyo. Nakakolekta rin sila ng 3 hibla ng buhok na magkakaiba ang haba. Mag-isang nakatira si Mang Jose, ngunit may 2 unan sa kanyang kama. Nakahanap si Benjo ng isang kakaibang lighter sa sulok ng kwarto at isang expired na passport sa ibabaw ng aparador. Ang may-ari ng passport ay isang babaeng North Korean, o ibang nasyonalidad na angkop sa Pilipinas, halimbawa Chinese o Vietnamese, para mapanatili ang elemento ng dayuhan. Nalaman ni Benjo mula sa mga kapitbahay. Sinabi ng isang may-ari ng tindahan na, ang babae ay nagngangalang Myling, kalaguyo ni Mang Jose. Ipinakilala ni Mang Jose si Myling bilang anak niya, ngunit alam ng mga kapitbahay ang tunay nilang relasyon. Sinabi ng isang may-ari ng Batika na madalas saktan ni Mang Jose si Myling. Madalas bumili si Myling sa kanya ng gamot para sa mga pasa, ngunit matagal na niya itong hindi nakikita kamakailan. Agad na inutusan ni Benjo ang kanyang tauhan, si Lieutenant Reyes, na imbestigahan ang tunay na pagkatao ni Myling.
Isinagawa ng forensic team ang pagsusuri sa putol na kamay. Natuklasan nilang ito ay na-frozen, ang pagputol ay ginawa hindi bababa sa 3 buwan na ang nakalilipas, ngunit ang pagtapon sa parke ay wala pang 24 na oras. Base sa hiwa, ang ginamit na kasangkapan ay isang uri ng lag-ari, so bumili ang mga pulis ng iba't ibang uri ng lag-ari mula sa mga hardware store para subukan. Matapos ang mahigit 10 oras na pagsubok, natukoy nila ang eksaktong modelo ng electric saw na ginamit. Inutusan ni Benjo si Lieutenant Reyes na hanapin ang listahan ng mga bumili ng ganoong klase ng electric saw sa lugar. Kasabay nito, nalinaw na rin ang pagkatao ni Myling. Siya ay isang propesyonal na love scammer. Ang target ay mga lalaking single na nasa edad 60 pataas. Pagkatapos makakuha ng pera, maglalaho si Myling. Marami ng matatandang lalaki ang nag-report sa pulisya tungkol sa kanya noon. Pinuntahan ni Benjo ang mga dating biktima ni Myling. Ngunit lahat sila ay nagsabing si Myling ay mabait at magandang babae. Ang kaso lang ay pipiraw ito mula pagkabata at mahirap ang pamilya, may malubhang sakit pa ang ina. Buong pusong ibinigay ng mga matatanda ang kanilang mga ipon kay Myling para ipagamot ang ina nito. Gayunpaman, sa tuwing makakatanggap ng pera, umaalis si Myling nang walang palem. Iniisip ng mga matatanda na nagkaproblema siya at tahimik na umalis para hindi na sila maabala. Naramdaman ni Benjo na lubos na nabighani ang mga matatandang ito kay Myling. Mula kay Lieutenant Reyes, may mahalagang balita ulit, sa listahan ng mga bumili ng electric saw, kasama nga si Myling. Dahil hindi siya makapagsalita, gumagamit ng sign language o sulat, natatandaan siyang mabuti ng may-ari ng tindahan. Naisip ni Lieutenant Reyes na si Myling ang pumatay at nagputol-putol kay Mang Jose, at hiniling kay Benjo na ipa-issue agad ang nationwide warrant of arrest. Ngunit naniniwala si Benjo na hindi ganoon kasimple ang kaso. Na-freeze ang kamay 3 buwan bago itinapon. Kung si Myling ang nagputol, tiyak na iba ang nagtapon. Pero bakit hindi nag-report sa pulis ang nagtapon? Dahil sa tanong na ito, nagpasya si Benjo na ipagpatuloy ang investigasyon hanggang mahanap ang lahat ng bahagi ng katawan ni Mang Jose. Ibinigay niya ang numero ni Myling kay Lieutenant Reyes. Pinapa-check ang call history. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa 3 hibla ng buhok mula sa bahay ni Mang Jose, isa ay kay Mang Jose, isa ay kay Myling, at ang huli ay hindi matukoy dahil wala sa DNA database, ngunit natitiyak na ito ay mula sa isang lalaki na nasa edad 30 hanggang 40. Natuklasan ni Lieutenant Reyes sa mga kontak ni Myling, bukod sa mga matatandang naloko, ay kasama rin si Mang Jose. Nagte-text si Myling sa mga matatanda, ngunit nakikipag-usap siya sa telepono gamit ang boses kay Mang Jose. Dito nalaman ni Benjo, hindi pala talaga pipi si Myling. Bukod dito, natuklasan din ni Lieutenant Reyes sa mga kontak ni Mang Jose ang isa pang dayuhang scammer na nagngangalang Eho. Nang matagpuan ni Benjo si Eho, kasalukuyan itong nanloloko ng isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, umamin si Eho kay Benjo na siya mismo ang biktima. Ilang buwan na ang nakalilipas, nilapitan siya ni Mang Jose, sinabing may isang direktor na naghahanap ng aktres, kapag mahusay umarte ay makakatanggap ng bilyon-bilyong piso bayad. Ngunit, naloko ni Mang Jose si Eho sa pera at damdamin. Sinabi lang ni Mang Jose na hindi raw nagustuhan ng direktor si Eho. Sa huli, nag-expire ang passport niya, hindi makahanap ng trabaho, napilitan si Eho na manloko ng mga lalaki para mabuhay. Tinanong ni Benjo kung sino ang direktor. Sinabi ni Eho na napaka-misteryoso nito, hindi pa niya nakikita ang mukha o narinig ang boses. 2 beses siyang nag-audition, laging si Mang Jose ang tagapamagitan. Kutob ni Benjo, ang direktor, na ito ang mastermind sa likod ng lahat. Mula kay Lieutenant Reyes, may isa pang mahalagang clue. Ayon sa phone location ni Mang Jose bago mamatay, nagpunta siya sa isang massage parlor at isang motel.
Naalala ni Benjo ang lighter na may logo ng motel na nahanap niya sa bahay ni Mang Jose. Agad na pinuntahan ni Benjo ang motel na iyon. Pag-uugnay ng dalawang kaso, sa panig ni Miguel de Leon, nalaman niya mula sa mga kapitbahay ni Mrs. Santos na matapos lumipat si Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy, halos buong araw lang itong nasa bahay, ngunit tuwing alas 4 ng hapon, eksakto siyang lalabas para maglakad sa parke, at babalik ng alas 4:30 ng hapon. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV ng subdivision, na kumpirmang eksakto nga sa oras si Kimberly tulad ng sinabi ng kapitbahay. Pagkatapos, pumunta siya sa parke, natuklasan ang isang pampublikong telepono, payphone, na nasa blind spot ng CCTV. Agad na hiniling ni Miguel sa crime lab na kunan ng fingerprints ang payphone. Pagkatapos, bumalik siya sa apartment, pumasok sa kwarto ni Kimberly para kumuha ng karagdagang fingerprint samples para sa paghahambing. Muli, paumanhin sa paulit-ulit na pagkakamali sa pagputol ng teksto. Sana ay kumpleto na ito ngayon. Ang perpektong dula at ang di inaasahang wakas, matapos ikumpara ang mga fingerprint mula sa payphone at sa kwarto ni Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy, nakumpirma ni Miguel de Leon na bago ito mawala, araw-araw itong nakikipag-ugnayan sa isang misteryosong lalaki gamit ang pampublikong teleponong iyon. Mabilis na na-trace ni Maria Santos ang misteryosong lalaki, araw-araw, eksaktong alas 4:15 ng hapon, pumupunta ito sa isang kalapit na coffee shop para sagutin ang telepono. Pinuntahan ni Miguel ang coffee shop, sinabi ng isang waiter na laging naka-sunglasses ang lalaki, pagkasagot ng telepono ay agad umaalis, hindi nagtatagal. Hinala ni Miguel, malapit lang doon nakatira ang lalaki. Sinimulan niyang hanapin ang mga popahan at motel sa loob ng 1 kilometro radius mula sa coffee shop. Nagkataon naman, si Benjo Aquino, na nag-iimbestiga sa kaso ni Mang Jose, ay napadpad din sa parehong motel na tinutunton ni Miguel. Matapos magpalitan ng impormasyon, napagtanto nilang ang taong hinahanap nila ay maaaring iisa lamang. Pagpasok sa motel, ipinakita ni Miguel ang sketch ng lalaking tumawag sa templo. Sinabi ng may-ari na kamukha ito ng bisita sa room 304. Nagbayad daw ito ng 3 buwang upa pero 3 araw nang hindi umuuwi. Pinuntahan ni na Miguel at Benjo ang room 304 ngunit walang nakitang kakaiba. Paalis na sana sila nang mapansin ni Miguel ang isang kurtina sa pader na walang bintana. Hinayla niya ito at natuklasan ang isang nakakagimbal na lihim, ito pala ang pansamantalang taguan ng sindikato. Nakadikit sa pader ang mga detalyadong plano sa panloloko kay Mrs. Santos. Kinuha ng forensic team ang mga hibla ng buhok sa room 304 at ikinumpara sa ikatlong sample, hindi pa nakikilala, mula sa banyo ni Mang Jose. Eksaktong tugma. Ang lalaki ay si Pedro Alvarez, isang kilalang wanted na manloloko. Ngunit, ang mas ikinagulat ng forensics ay ang sample ng buhok ni Myling na nakuha sa bahay ni Mang Jose ay eksaktong tumugma sa DNA ni Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy. Ibig sabihin, si Myling at Kimberly Reyes ay iisang tao lamang. Ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang itsura, dahil sa plastic surgery. Dito na nabuo sa isip ni Miguel de Leon ang buong modus operandi ng sindikato, napanood ni Pedro Alvarez ang TV show, nalaman ang yaman ni Mrs. Santos at ang paghahanap nito sa nawawalang anak. Naisip niyang manloko. Kinuha niya si Mang Jose para humanap ng aktres na magpapanggap na Sammy. Nahanap ni Mang Jose si Ejo, ngunit tinanggihan ni Pedro. Nagkataong nakita ni Pedro si Myling, na nanloloko kay Mang Jose, at nakita ang potensyal nito. Nalaman niyang scammer din ito kaya inalok ng kooperasyon para lokohin si Mrs. Santos, nangakong hahatian ng 40%. Pumayag si Myling ngunit natakot sa posibleng paghihiganti ni Mang Jose. Si Pedro Alvarez mismo ang pumatay kay Mang Jose para kay Myling. Umupa sila ng extra para kunin ang lumang videotape sa TV station para malaman ang suot ni Sammy noon. Nagpagawa sila ng eksaktong kopya ng damit at sapatos,
pinagmukhang luma. Ngunit nakalimutang tanggalin ang bagong tatak. Para mas maging kamukha ni Sammy, pinag-plastic surgery ni Pedro si Myling. Nagpalit ito ng pangalan na Kimberly Reyes. Gumawa si Pedro ng bagong imahe para kay Kimberly, isang kaawa-awang dalaga na baon sa utang. Pinik nila ang resulta ng DNA test, lihim na pinalitan ang sample. Madaling nakilala ni Kimberly si Mrs. Santos at nakuha ang loob nito. Ang susunod na plano ay patayin si Mrs. Santos at kunin ang 10 bilyong piso. Ngunit bakit biglang nawala si Kimberly Reyes, Myling? Bakit itinapon ang kamay ni Mang Jose sa parke? Hinala ni Miguel, nagkaroon ng hidwaan sa loob ng grupo. Sinuri ni Maria Santos ang phone location history ni Pedro Alvarez, natuklasang madalas itong pumunta sa isang cold storage facility kamakailan. Nalaman nilang umupa siya ng isang unit doon 3 buwan na ang nakalilipas. Agad na pinuntahan ni Benjo Aquino ang cold storage. Natagpuan nila sa loob ang mga natitirang bahagi ng katawan ni Mang Jose. Sa pagsusuri ng CCTV sa gate, nakita ni Benjo si Pedro Alvarez na pumasok sa pasilidad ng 3:00 ng madaling araw noong 14 ng Abril, ang araw na natagpuan ang kamay. Tumawag ang direktor ng TV station kay Miguel. Muli nilang pinanood ang orihinal na tape ng show. Napansin nila na matapos i-anunsyo ang resulta ng DNA test, biglang nanigas ang ekspresyon ni Mrs. Santos, hindi natural. Karaniwan, dapat, ay sobrang emosyonal ang isang ina sa ganoong sitwasyon. Agad na pinasuri ni Miguel ang personal na impormasyon ni Mrs. Santos. Isang nakagugulat na katotohanan ang lumabas, noong bata pa si Mrs. Santos, na-diagnose siyang baog dahil sa isang karamdaman. Ibig sabihin, hindi niya tunay na anak si Sammy, ang nawawalang bata. Kaya pala nanigas ang reaksyon niya sa pekeng DNA result, dahil alam niyang imposible. Kung gayon, bakit hindi ibinunyag ni Mrs. Santos na impostor si Kimberly Reyes? Marahil, ang pagdating ni Kimberly ay nagbigay sa kanya ng init at pagmamahal ng isang anak na matagal na niyang inaasam sa kanyang kalungkutan. Nang marinig ang pekeng DNA result, alam niyang niloloko siya. Nais niyang malaman kung bakit ginagawa iyon ni Kimberly kaya lihim niya itong sinubaybayan. Natuklasan niyang kasabwat ni Kimberly si Pedro Alvarez, ngunit inakala niya noong una na para lang ito manghingi ng pagkain at pera. Sa ilang araw na pagsasama, lubos niyang naranasan ang saya ng pagiging ina, halos makalimutan niyang manloloko si Kimberly. Hanggang sa araw na pinigilan siya ni Kimberly na pumunta sa templo, tapos bigla na naman itong nawala. Ipinaliwanag ni Miguel kay Mrs. Santos, kung pumunta siya sa templo noon, maaaring pinatay na siya ni Pedro Alvarez ayon sa plano, para makuha ang 10 bilyong piso. Ang pagpigil ni Kimberly sa kanya ay pagliligtas sa kanyang buhay. Labis na nagulat si Mrs. Santos, ngunit hindi pa rin lubos na makapaniwala. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita ang isang video na kada rating lang mula kay Kimberly Reyes, Inay. Sa loob ng 1 buwan, tinawag kitang inay, ng buong puso. Maraming salamat po, patawarin niyo po ako, ang walang kwenta niyong anak. Lumalabas na si Kimberly Reyes, Myling ay tunay na naantig sa kabaitan ni Mrs. Santos. Natauhan ang kanyang konsensya, nagpasya siyang itigil ang panloloko. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya isinumbong ni Mrs. Santos at hinahanap pa siya. Masasabing iniligtas ni Kimberly ang buhay ni Mrs. Santos. Bilang ganti, nakiusap si Mrs. Santos kay Miguel na mahanap agad si Kimberly. Sinuri ni Maria Santos ang mga cellphone ni na Kimberly at Pedro, pareho pa ring naka-off. Pinanood muli ni Benjo Aquino ang video na ipinadala ni Kimberly. Napansin na ang lokasyon ay malapit sa isang resort. Agad na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Sa panig ni Mrs. Santos, naiwan niya ang cellphone sa mesa sa restaurant. Isang waiter, na nabayaran na pala ni Pedro, ang agad na kumuha ng video at ipinadala ito kay Pedro Alvarez.
Nalaman ni Pedro ang kinaroroonan ni Kimberly at agad na nagmaneho papunta roon para maningil. Sa panig ni Kimberly, binuksan niya ang cellphone at tinawagan si Mrs. Santos, umiiyak na nakiusap na huwag na siyang hanapin. Gamit ang lokasyon ng tawag na ito, agad na ipinasa ni Maria ang eksaktong lokasyon kina Miguel at Benjo. Ngunit, naunahan sila ni Pedro Alvarez. "Niloko mo ako," sigaw ni Pedro, tinatanong kung bakit sinira ni Kimberly ang plano. "Itinuring niya akong tunay na anak. Hindi ko kayang suklian ng masama ang kabutihan," sagot ni Kimberly, tapos tumakbo papunta sa bintana. Sakto namang nakita niya sina Miguel at Benjo na paparating. Sa loob, itinaas ni Pedro ang kutsilyo, handa nang saksakin si Kimberly. Habang nag-aalangan siya, si Miguel, mula sa labas ng bintana, o pagkatapos sirain ang pinto, ay nagpaputok ng isang beses. Tinamaan si Pedro sa ulo at agad na namatay. Nakaligtas si Kimberly, nanginginig sa takot sa tabi ng bintana. Pagkatapos, nahatulan pa rin si Kimberly Reyes, mailing ng isang taong pagkakakulong dahil sa panloloko. Habang nakakulong, sumulat si Mrs. Santos kay Kimberly, umaasang magbabago ito at hihintayin niya ang paglaya nito para magpatuloy bilang kanyang anak. Ipinasaayos pa ni Mrs. Santos ang mga papeles para legal na ampunin si Kimberly. Umiyak si Kimberly sa tuwa pagkabasa ng sulat. Sa panig ni Miguel, hindi pa rin niya maintindihan kung sino ang nagtapon ng kamay ni Mang Jose sa parke. Matapos pag-ugnay-ugnayin ang lahat, natuklasan niya ang huling nakakagimbal na lihim. Nagdala siya ng ice cream sa kulungan para bisitahin si Kimberly Reyes, mailing. Iginiit pa rin ni Kimberly na konsensya lang ang nagtulak sa kanya na sirain ang plano ni Pedro. Agad na ibinunyag ni Miguel ang malaking kasinungalingan nito. Lumalabas na noong araw na pumunta si Pedro Alvarez sa cold storage, nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Kimberly Reyes, mailing. Nilinlang niya si Pedro na pupunta si Mrs. Santos sa templo kinabukasan, para bigyan ito ng pagkakataon. Pagkaalis ni Pedro sa cold storage, si Kimberly ang pumuslit doon, kinuha ang kamay ni Mang Jose, at siya mismo ang nagtapon nito sa Luneta Park. Ang layunin niya ay para maimbestigahan at mahuli ng pulis si Pedro Alvarez. Sa gayon, masusolo niya ang 10 bilyong piso ni Mrs. Santos kapag nawala na si Pedro. Bukod dito, natuklasan din ni Miguel sa call log ni Pedro ang maraming tawag sa waiter ng restaurant. Hinala ni Miguel, ang waiter na iyon ang nagpadala ng video ni Kimberly kay Pedro. Alam din ni Kimberly na nabayaran ni Pedro ang waiter, kaya ginamit niya ito para, aksidenteng, maipasa ang lokasyon niya kay Pedro, sa pamamagitan ng pagtawag kay Mrs. Santos. Nang dumating si Pedro, tumawag siya kay Mrs. Santos hindi lang para malocate sila ng pulis, kundi para marinig ni Mrs. Santos ang kanyang tunay na pagsisisi, na magiging pundasyon para siya ay patawarin at tulungan sa huli. At nang makita niyang dumarating sina Miguel at Benjo, sinadya niyang gumapang papunta sa bintana at hinamon pa si Pedro, "Maaaring kasinungalingan, anak natin. Sino nagsabing anak mo yang dinadala ko?" Nagalit si Pedro, itinaas ang kutsilyo, na nagbigay ng dahilan kay Miguel para barilin siya. Ngunit, habang sinasabi ito, kalmadong-kalmado pa rin si Kimberly Reyes, mailing. Inamin ni Miguel na lahat ay teorya lamang niya, at patay na ang makakapagkumpirma nito. Hindi napigilan ni Kimberly na magpakita ng mapanuyang ngiti. Sa galit, napahampas si Miguel sa mesa. Ngunit bago umalis, may iniwan siyang huling pasabog. Inabutan ni Miguel si Kimberly ng pinakabagong dyaryo. Pagkabasa nito, nagalit ng husto si Kimberly Reyes, mailing, nangisay ang buong katawan, at tuluyang nasiraan ng bait. Ang balita sa dyaryo, si Mrs. Santos, bilang paggunita sa pagkakatagpo sa anak, ay nagpasya na i-donate ang buong 10 bilyong piso sa mga charity, at planong mamuhay ng simple kasama ang kanyang anak, pagkatapos nitong makalaya. Dito na tuluyang nagwakas ang kaso ng pekeng
pagkawala ni Sammy at ang mga madidilim na lihim sa likod nito.